MT Novel Story. Global Freeze. I Built a Doomsday Safe House. Chapter 699. Be prepared in advance. Naglabas si Zhang Yi ng 2 baril at ibinigay kay Yang Zengzhen. Ang 2 baril na ito ay may kaunting pag-urong kaya dapat ay wala kang problema sa paggamit nito. Pero kailangan mo pa ring magsanay ng madalas. Hindi mo kailangang magaling sa pagbaril. Gamitin mo lang ito para sa pagtatanggol sa sarili. Ang isa ay naglalaman ng mga ordinaryong bala na ginagamit upang harapin ang mga ordinaryong tao. Ang isa ay naglalaman ng mga bala ng pinagmulan na ginagamit upang harapin ang mga dayuhan. Masayang kinuha ni Yang Zengzhen ang baril. Ibinigay sa kanya ni Zhang Yi ang sandata na nagpapahiwatig na isasama niya siya. Sa harap ni Zhang Yi, napakahusay na binuwag ni Yang Zengzhen ang baril, sinuri ang loob at ang magazine, at pagkatapos ay muling pinagsama ito pagkatapos makumpirma na walang mga problema. Nang makita ang gulat na tingin ni Zhang Yi, nakangiting sinabi ni Yang Zengzhen, sa totoo lang, nagsasanay ako ng marksmanship. Nagagawa ng mga tao ang ganitong bagay nang hindi pinapaalalahanan ako ng kapatid ko. Hindi napigilan ni Zhang Yi na matawa, talagang matagal mo na itong pinlano. Hinawakan niya ang kanyang baba at sinulyapan ang maliit at cute na katawan ni Yang Zengzhen. Si Yang Zengzhen ay mukhang nahihiya at nagtanong, bakit hindi ka manatili dito at matulog ngayong gabi? Saglit na natigilan si Zhang Yi, pagkatapos ay umiling at nakangiting sinabi, itigil ang paggawa ng gulo. Pagdating mo sa Blizzard City, kukuha ako ng angkop na suit na isusuot mo. Ang mga binti ni Yang Zengzhen ay kagagaling lang at ang kanyang pisikal na fitness ay hindi gaanong maganda. Pagdating ng oras, hihilingin niya kay Zhu Xing na kumuha ng itim na suit na isusuot ni Yang Zengzhen kahit ano paman. Dapat lutisin ng kanyang mga tao ang problema sa seguridad tulad niya. Pagdating ng oras, hayaang sundan ka ni Wawa, magiging responsable ito sa pagprotekta sa iyong kaligtasan. Pagdating natin sa battlefield, I will try my best to take you with me. Pero kapag nakatagpo ka ng makapangyarihang alien, dapat lumayo ka sa akin. Maingat na sinabi ni Zhang Yi kay Yang Zengzhen ang mga detalyeng kailangang bigyang pansin sa larangan ng digmaan. Dahil dito ang mga mata ni Yang Zengzhen ay naging mas malambot at natunaw na parang tubig. Kuya, napakabait mo. Kinaumagahan, tinawagan ni Zhang Yi ang mga tao mula sa ilang pangunahing base puwersa sa kanyang tahanan. Sinabi niya kina Xiao Honglian, Xing Tian at Chen Jingguan ang tungkol sa pagkubkob at pagsugpo sa Eclipse Moon. Ang mga mukha ng 3 tao ay lubhang nagbago, at lahat sila ay labis na nag-aalala. Sinabi ni Zhang Yi sa kanila, okay lang na matakot. Para sa susunod na yugto ng panahon, manatili ka lang sa base para sa akin. Lalo na sa iyo, lumingon si Zhang Yi kay Chen Jingguan, kung gusto ng kabilang partido na salakayin ang Tianhai City, malamang nadadaan ito sa dagat. Kaya kailangan ng iyong mga tao na bantayan ang baybayin. Medyo kinabahan si Chen Jingguan, hihilingin ko sa mga tao na bantayang mabuti ang dagat. Hindi magiging madali para sa kanila ang manggagaling sa dagat. Tutal, ang ating mga tropa ay nagpapatrolya sa dagat. Oh, nagtaas ng kilay si Zhang Yi. Hindi pa niya narinig ang bagay na ito. Sinabi ni Chen Jingguan, hindi ko alam kung ang hukbong dagat ng Jiangnan Region o ang East China Sea Region ang magpapatrolya sa baybayin. Na-encounter namin ito noong pumunta kami sa dagat. Kakaibang sinabi ni Zhang Yi, kung mayroong hukbong pandagat na nagpapatrolya, bakit maaaring tumawid sa dagat ang mga taong naglalaho sa buwan? Ipinaliwanag ni Chen Jingguan, sa ganoong kapaligiran, ang pagpapatrolya ng hukbong dagat ay para lamang pigilan ang malalaking fleet sa ibang bansa mula sa pagsalakay sa lugar ng dagat. Kung ito ay medyo maliit na target, maaari itong makaligtaan. Naisip ni Zhang Yi ang mangkukulam na may kapangyarihan ng propesya sa Eclipse Moon, at nakumbinsi. Dapat ay ginamit ng kalaban ang kakayahang ito at ang mga pagkukulang ng hukbong dagat upang matagumpay na makapasok sa linya ng depensa. Kung tutuusin, iba ang ngayon sa nakaraan. Dahil sa sobrang mababang temperatura, ang mga patrol ng hukbong dagat ay naging mas mahirap. Imposibleng ipagtanggol ang buong mahabang timog silangan na baybayin. Tiningnan ni Zhang Yi ang 3 tao at seryosong nagbabala, ang lungsod ng Linhai ay nawasak, at ang lungsod ng Jiangning ay malapit din sa pagkawasak. Ayokong gawin muli ang Tianhai City sa parehong pagkakamali, kaya dapat kang maging mas maingat. Ito lang ang magagawa ni Zhang Yi. Kung may mangyari sa Tianhai City, dapat ang priority niya ang mga tao sa kanyang kanlungan.
Tungkol naman sa tatlong pangunahing basehan, masasabi lang niya na ito ay nakasalalay sa kapalaran. Tumanggaw silang tatlo na parang bawang, pakiramdam na mas mapagmatsyag sa kanilang mga puso at hindi nangangahas na maging pabaya. Matapos nilang magplanong bumalik ang tatlo ay agad nilang inilipat ang lahat ng kanilang mga ari-arian sa shelter. Wala nang karagdagang panlabas na pagkilos sa maikling panahon. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Xing Tian. Sinabi niya kay Zhang Yi, kung gayon, kailangan bang pangalagaan ang ibang maliliit na organisasyon sa lungsod ng Tianhai? Napatingin si Zhang Yi kay Xing Tian at nagtatakang nagtanong, kailan ka naging mabait? Totoo na mayroon pa ring ilang maliliit na puwersa sa Tianhai City, ngunit pagkatapos ng paglilinis ni Yuan Konggai, iilan lamang ang mga tao na hindi maaaring maghanap buhay at halos hindi na mabuhay. Humalaklak si Xing Tian, kung ibang tao iyon, hindi ko natatanungin, ngunit matandang kakilala mo iyon. Ang dati kong kakilala. Umiling si Zhang Yi at tatawa na sana, ngunit biglang, isang anino ng isang tao ang lumitaw sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Xing Tian na may pagdududa, si Li Jian kaya ang taong sinasabi mo. Tumanggaw si Xing Tian, oo, siya iyon. Medyo naaalala ang mga mata ni Zhang Yi. Bago ang katapusan ng mundo, sina Zhang Yi at Li Jian ay parehong nagtrabaho sa iisang kumpanya. Si Li Jian ay ang direktor ng Departamento ng Pananalapi, at siya ay isang maliit na supervisor ng Departamento ng Warehousing. Walang masyadong overlap sa dalawa. Gayunpaman, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, labis na hinangaan ni Zhang Yi si Li Jian. Isa siya sa ilang mga tao na maaari pa ring panatilihin ang kanyang sangkatauhan sa huling panahon. Ibig sabihin, isang mabuting tao sa tradisyonal na kahulugan. Hindi magawa ni Zhang Yi ang kanyang ginagawa, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya hinahangaan ni Zhang Yi. Kung hindi pipilitin ng buhay, sino ang handang mag-intriga at makipag-away sa iba buong araw kapalit ng pagkakataong mabuhay? Nagtanong si Zhang Yi, kumusta na ngayon si Li Jian at ang iba pa? Sinabi ni Xing Tian, pagkatapos ng pagkamatay ng Snow Worship Sect, si Li Jian at ilang mga estranghero mula sa Snow Worship Sect ay nagsanib puwersa upang magtatag ng isang maliit na organisasyon na nagtipon sa mga nakaligtas sa Snow Worship Sect. Mayroong humigit kumulang 30 o 50 tao dito. Napabuntong hininga si Zhang Yi, ang taong ito ay palaging gustong gumawa ng mga ganitong uri ng bagay. Sa kabaligtaran, ginagawa niyang parang masasamang tao ang iba. Pagkatapos mag-isip sandali ni Zhang Yi, sinabi niya kay Xing Tian, hayaan mo silang sumali sa iyong organisasyon. Kung tutuusin, ang populasyon ng Tianhai City ay bumababa. Pagkatapos na ma-recruit sila, maaari kang magkaroon ng mas maraming manpower. Nagsalita na si Zhang Yi, at natural na tumanggo si Xing Tian bilang pagsang-ayon. Blizzard City. Ang pagbabalik ni Gao Changkong ay naging mas maislan muli ang sitwasyon. Lubos na pinuri ni Zhu Xing si Gao Changkong at nagpahayag ng pag-asa na gagawa siya ng higit pang mga tagumpay sa susunod na misyon ng pagkubkob at pagsugpo sa Eclipse Moon. Ang lahat sa Blizzard City ay halos naniniwala na si Gao Changkong ang magiging pinuno ng ikatlong pagkubkob at pagsugpo sa misyon. Sa oras na ito, maraming tao ang may mataas na pag-asa para kay Gao Changkong. At si Gao Changkong, ano ang ginagawa niya? Hindi niya pinansin ang pagbati ng kanyang mga kasamahan, ngunit kaagad pagkatapos bumalik sa Blizzard City, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan sa Area E sa lungsod. Ito ang lugar na may pinakamasamang kalidad ng buhay sa buong Blizzard City. Ang mga taong naninirahan dito ay nakikibahagi sa pinakamababang antas ng manual na paggawa. Chapter 700. Ambition. Sa ikalawang araw pagkabalik, dinala ni Gao Changkong ang kanyang kasintahang si Guman at ang deputy captain na si Jia Shen sa Area E. Nagmaneho sila ng malaking truck na puno ng pagkain, karbon at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan na tinubos ng puntos. Ang kanilang pagdating ay nagpasigla sa mga tao sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay hindi isang slum. Ang Blizzard City ay nagbibigay pa rin ng magandang garantiya para sa buhay ng mga ordinaryong residente at hindi sila hahayaang magutom o mag-freeze. At ang mga residenteng maaaring manatili sa Blizzard City ay pawang mga elite ng nakaraang lipunan. Kahit na ang mga nagtatrabaho sa industriya ng serbisyo ay kabilang sa mga pinakamahusay sa nakaraan. Pero, kung tutuusin may mga pamilya sila. Ang ilang mga pamilya ay umaasa sa paggawa ng isang tao upang suportahan ang 2 o 3 tao na ginagawang medyo mahirap ang mga panesto sa pamumuhay. Dito sa Area E, kitang-kita ang ganitong sitwasyon.
Si Gao Changkong ang taong lumabas ng Area E. Kahit na siya ay isang napakatalino na superstar ng basketball at nagkaroon ng napakaunlad na ekonomiya, pagkatapos ng katapusan ng mundo, ang kanyang kakayahan ay hindi makapagbigay ng malaking kontribusyon sa Blizzard City. Kaya naman, mahigit isang buwan siyang nanirahan dito. Nang maglaon pagkatapos nagisingin ang kanyang superpower, umasa siya sa kanyang pambihirang superpower para sumali sa City Guards. Nang maglaon, sumama siya kay Yanyun hakbang-hakbang at naging isa sa mga kapitan ng pangkat ng pagsisiyasat. Kaya't sa tuwing babalik siya mula sa isang misyon, hindi niya nakakalimutang pumunta sa lugar na dati niyang tinitirhan at magbigay ng ilang panesto sa pamumuhay sa mga tao sa Area E na tumulong sa kanya. Pagkarating ni Gao Changkong sa komunidad, mainit siyang tinanggap ng mga tao. Ngumiti si Guman at hiniling ang lahat na pumila at pagkatapos ay tumanggap ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Walang-walang silbi na mga labi, lahat sila ay mga pangunahing materyales para sa kaligtasan. Sa oras na ito, walang makakaantig sa puso ng mga tao nang higit pa sa pag-init ng mga mapagkukunan at pagkain. Sa gitna ng karamihan, isang matandang Mediterranean na nakatanggap ng mga supply ay tumingin sa pagkain at karbon sa kanyang mga kamay, at tumingin ng may pasasalamat kay Gao Changkong na may dalang mga supply. Maganda kung si Kapitan Gao ang magiging Commander-in-Chief ng Jiangnan Region sa hinaharap. Pagkasabi niya nito ay tumango ang lahat sa paligid niya bilang pagsang-ayon. Oo, si Kapitan Gao ay mabait at marunong maawa sa mga ordinaryong katulad natin. Kung siya ang naging Commander-in-Chief, hindi tayo magiging ganito kahirap sa buhay. Nang marinig ito, itinaas ni Guman ang isang mapagmataas na ngiti sa kanyang mga labi. Sinukli niya ang kanyang buhok at nilingan ang lalaking abala sa pagdadala ng mga gamit sa tren. Sino ang mag-aakala na ang kapitan ng pangkat ng pagsisiyasat, isang kilalang big shot sa Blizzard City, ay madalas na gumawa ng ganitong uri ng pagsusumikap. Narinig ni Gao Changkong ang mga komento ng mga tao at tumawa at sinabing, huwag magsalita ng walang kaparirikon. May ginawa lang akong walang kwentang bagay, kaya hindi mo na ako kailangang purihin ng sobra. Ginawa ni Zhou Shuai na isang magandang lugar ang Blizzard City. At least lahat ay mabubuhay ng payapa at matatag. Sa gitna ng karamihan, isang babae ang nagyuko at nagsabi na may malungkot na ekspresyon, ito ba talaga ang kaso para sa isang matatag na buhay? Si Ang Ling ay orihinal na may populasyon na 1,500 milyon. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, wala pang 2 milyong tao ang napiling pumasok sa Blizzard City. Mamaya, kapag nawalan sila ng kakayahang magtrabaho dahil sa iba't ibang problema, sila ay walang awang mapapatalsik. Huminga siya ng malalim at pinilit na huwag mag-collapse ang kanyang emosyon. Dahil naisip niya ang kanyang mga magulang, isang pares ng matatandang tao sa kanilang mga 70s, na pinalaya sa Blizzard City sa kadahilanang ito. Natahimik si Gao Changkong. Ang ganitong bagay ay talagang walang magawa sa mga huling araw. Ang limitadong mga mapagkukunan ay maaari lamang suportahan ang isang limitadong populasyon. Kung hindi, ang buong Blizzard City ay babagsak at lahat ay magkakasamang mamamatay. Sa hinaharap, unti-unting bumubuti ang mundo. Please believe it, sinabi ni Gao Changkong sa lahat ng may determinadong mga mata. Ang kanyang mga mata ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao at nagbigay ng kumpiyansa sa lahat. Maganda kung si Kapitan Gao ang magiging Commander-in-Chief. Bagaman hindi masama si Marshal Zhou, kailangan pa rin siyang pilitin ng mga upper-level forces na iyon. Kung tutuusin, napakahirap pa rin ang buhay nating mga sibilyan. Hindi lahat ay tinatawag na Gao Changkong. Nang sabihin ito ng ilang babae, agad nilang hinaila ang mga bata sa tabi nila at tinuruan silang matuto kay Gao Changkong. Nakita mo ba iyon? Kahit ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang baguhin ang kanilang kapalaran laban sa kalooban ng langit. Si Captain Gao, tulad natin, ay tumira sa Area E. Pero hindi ba naging big shot na siya ngayon? Matagal nang pagod ang mga bata na marinig ang ganitong uri ng usapan. Dahil halos araw-araw ay ginagamit ng kanilang mga magulang si Gao Changkong bilang halimbawa sa kanila. Pamilyar din si Gao Changkong sa eksenang ito, kaya pagkatapos ipamahagi ang mga supply, tinanong niya ang komunidad kung may nangangailangan ng tulong. Matagal akong natapos dito. Siya, si Guman, at si Jia Sen ay nagmaneho papunta sa Area A at nakahanap ng kafe upang makapagpahinga. Kung saan nakatira ang mga mahihirap, mayroon lamang malamig na mga gusaling tirahan na hugis pulot pukyutan. Ang lugar kung saan nakatira ang mayayaman ay halos kapareho ng bago ang katapusan ng mundo.
Maaari mong tangkilikin ang lahat ng uri ng masasarap na pagkain at kahit na bumili ng mga luxury goods sa mas murang presyo. Umorder silang 3 ng kape at dessert at pumili ng upuan sa tabi ng bintana para maupo. Ang saloobin ng clerk sa kanila ay partikular na magalang at ang kanyang mga mata kay Gao Changkong ay puno ng pagmamahal ng isang batang babae. Kahit na isa ng 32-year-old na ina ang babaeng shop assistant na ito, sino ba naman ang walang girlish heart? Siya yung tipong kaya niyang isama ang asawa at mga anak para manood ng mga idol concert na nakasuot ng damit pangkasal. Sa kasamaang palad, ang nakaupo sa tabi ni Gao Changkong ay si Guman, isang babaeng madaling makapagparamdam sa mga taong kapareho ng kasarian. Matapos ihain ang kape, maraming tao ang nagsimulang mag-chat sa kanilang mga bakanteng oras. Sumandal si Jia Sen sa wicker chair at nakangiting sinabi, kakabalik lang namin, at naisip namin na makakapagpahinga kami saglit. Pero napag-usapan na naman na gumawa kami ng isang gawain. Ang rehiyon ng Jiangnan na ito ay talagang hindi mabubuhay kung wala kami. Humigop ng mocha si Gao Changkong at bahagyang ngumiti. It's just because we happen to be free. Kung babalik ang ibang investigation teams, gagawin din nila itong task. Tiningnan ni Guman ang profile ni Gao Changkong at ngumiti. Mas mabuting dumating ka ng maaga kaysa mamaya, di ba? Hindi napigilan ni Gao Changkong na mapabuntong hininga, oo. Minsan, swerte talaga. Kung maabyutin natin ang misyon sa Tianhai City, kung gayon. Hindi napigilan ng tatlo ang mapabuntong hininga. Sinong mag-aakala na sa isang simpleng misyon na puksain ang mga zombie, makakatagpo kami ng isang alien sa antas ng Epsilon. Namatay si Bayan Johnwo, at ang koponan ng itim na robe ay dumanas ng matinding pagkatalo. Kahit na pumunta sila, kahit na si Gao Changkong ay may napakalakas na kakayahan, hindi nila magagawang bawiin ang agwat sa pagitan niya at ni Epsilon sa gising na estado. Laminggalinga si Jia Sen at nakitang walang gaanong tao sa kafe. Ibinaba niya ang tasa sa kanyang kamay at bumulong sa kanilang dalawa, Captain, Sister Gu, kapag matagumpay nating natapos ang misyon na ito, ang Samsara team ang magiging numero 1 sa 6 na investigation teams. Sa oras na iyon, ang ating prestihiyo ay aabot sa isang hindi pa nagagawang taas. Tutal, ito ay upang itaboy ang mga dayuhang kaaway. Bahagyang ngumiti si Gao Changkong, paano magiging ganoon kadali? Imposibleng ang mga tao sa itaas ay magbigay ng ganoong kalaking puri sa akin ng ganoon kadali. Chapter 701, Tianlong Pirates. Hindi sumang-ayon si Jia Sen, ngunit wala silang available ngayon. Nagkibit-balikat siya, imposibleng pakilyusan ang mga tropa ni Yan Yun para kabkuban at sugpuin sila, tama ba? Bagamat eksperto sila sa pakikidigma ng grupo, pananagutan nila ang pagtatanggol sa Blizzard City. Hindi sila maaaring payagang umalis ni Zhu Shuai. Walang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa amin. Isang mabangis na liwanag ang nagsimulang sumiklab sa mga mata ni Jia Sen. Captain, pagdating ng panahon, baka hindi ka na maging kahalili ni Zhu Shuai. Nagtaas ng kilay si Gao Changkong, sumulyap kay Jia Sen, at pagkatapos ay tumingin kay Guman sa tabi niya. Ngumiti si Guman pabalik sa kanya. Tumawa din si Gao Changkong, masyado kang simple. Kung ikukumpara sa ibang mga kapitan, isa lang akong sibilyan. Kung walang koneksyon at background, mahirap makakuha ng posisyon kahit na nakagawa ako ng magagandang tagumpay. Nakangiting tumabi sa kanya si Guman, hindi naman ganoon talaga. Iba na ang mga bagay ngayon. Sa Apocalypse, ang lakas ang pinakamahalagang bagay. Ang ayos ng nakaraan ay halos masira. Bagamat hindi pa ganap na nawasak ng Blizzard City ang nakaraang sistema, hindi ito mananatiling walang pagbabago magpakailanman. Lao Gao, ito na ang iyong pagkakataon. Ngumiti din si Jia Sen at sinabing, oo, Kapitan. Hanggat nalutas natin ang Eclipse, ang ating prestihiyo sa Blizzard City ay aabot sa napakataas na antas. Sa oras na iyon, tiyak na matagumpay mong mapapasok ang ubod ng kapangyarihan ng Blizzard City. Sumandal si Jia Sen sa upuan, nakatitig sa kisame, nanlabo ang kanyang mga mata, at naisip na niya ang mga eksenang iyon. Pagdating ng panahon, maaari nating labagin ang mga patakaran ng mundong ito. Ang kinakatawan mo ay hindi lang ikaw, ngunit maraming maliliit na tao tulad namin na umakyat mula sa ibaba ng hakbang-hakbang. Kung siya man o si Gao Changkong, kung hindi niya ginaisang ang kanyang kapangyarihan, sila ay mabababang tao lamang sa Blizzard City. Yaong mga anak ng makapangyarihang pamilya, tulad ni Deng Shentong, ang mga may background, tulad ni Bayan Johnwo na lumabas sa hukbo.
Maaari silang umasa sa kanilang sariling mga pinagmulan upang linangin ang iba't ibang mga mapagkukunan sa rehiyon sa simula ng katapusan ng mundo. Kung hindi, bakit dapat silang maging mas malakas kaysa sa mga ordinaryong dayuhan? Ang talento ay isang bagay, ang background ay iba. Kunin ang Outer City halimbawa, wala ba talagang talentadong estranghero? Oo, at tiyak na hindi masyadong maliit. Ngunit higit sa 70% ng gayong mga mahuhusay na tao ang namatay sa lalong madaling panahon pagkatapos ng katapusan ng mundo. Normal lang ang mga patay. Ang mga nakaligtas ay pawang mga aksidente. Halimbawa, si Zhang Yi. Halimbawa, Yang Xingchen. Halimbawa, ang mga pinuno ng mga pangunahing puwersa. Walang dahilan kung bakit napakaraming nangungunang alien sa Blizzard City. Minasa ni Gao Changkong ang tasa sa kanyang kamay at dumungaw sa bintana. Ang mataas na kulay abo na pader sa pagitan ng Area A at Area B ay parang hindi nababasag na hadlang. At ang gayong matataas na pader ay itinayo sa pagitan ng bawat lugar. Ako ang mananalo sa misyong ito. Malalim na sabi ni Gao Changkong. Sa katimugang bahagi ng dagat, ang mga isla ay may tuldok sa buong lugar. Mayroong libu-libong isla, malaki at maliit, tulad ng langit na puno ng mga bituin, kaya tinawag itong Star Island. Bago ang katapusan ng mundo, dati ay maraming maliliit na bansa dito. Ngunit pagkatapos ng katapusan ng mundo, ang kaayusan ng mga maliliit na bansang ito ay gumuho kaagad. Ang lakas ay naging tanging sukatan ng namumuno. Ang di mabilang na mga estranghero ay dumagsa at nagsimulang sakupin ang teritoryo at bumuo ng mga puwersa. At dahil sa kanilang geographical na lokasyon, karamihan sa kanila ay naging mga pirata. Lumipas ang kalahating taon. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na mga labanan at pagsasanib, ang mga pirata sa Starry Sea ay unti-unting nakabuo ng ilang malalaking puwersa. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay ang napakalaking puwersa na kilala bilang Tianlong Pirates. Ang pinuno ng Tianlong Pirates ay si Li Fengxian, na kilala bilang si Dragon King. At sa ilalim niya, mayroon siyang kabuoang 7 fleets, bawat isa ay pinamumunuan ng 7 makapangyarihang estranghero. Sa araw na ito, isang icebreaker ang bumagsak sa mga alon at nakarating sa Tianlong Island, ang punong tanggapan ng Tianlong Pirates. Nagpakita siya sa harap ng Heavenly Dragon King na si Li Fengxian at ng maraming masasamang pirata. Sa loob ng Tianlong Island ay isang malaking pugad. Ang Heavenly Dragon King na si Li Fengxian ay nakaupo sa isang mataas na posisyon, nakatingin sa baba sa payat na lalaki na nakasuot ng kulay abong newsboy cap sa ibaba. Ikaw ba ang pinuno ng Korodang Moon? Ikaw ba ang naging dahilan ng pagbaligtad ng mundo sa ilalim ng mga mata ng Jiangnan Region? Hindi maitago ang balita ng Eclipse Battle. Matapos itong sadyang ikalat ng mga maingat na tao, alam na ng buong mundo ang balita. Natural, hindi ito makakatakas sa mga mata at tenga ng Haring Tianlong. Kung hindi dahil dito, siya, isang kilalang Ronin, ay walang karapatang humarap dito. Idiniin ni Phoenix Energy ang labi ng kanyang sombrero, at ang mga pirata sa paligid niya ay tumingin sa kanya na may mabangis na ekspresyon, na para bang sila ay isang grupo ng mga masasamang espiritu na handang kumain ng mga tao anumang oras. Ngunit walang takot sa kanyang mukha, kundi isang malademonyong ngiti. Tama, iginagalang na Heavenly Dragon King. Ako ang pinuno ng Corrosion Moon, Phoenix Industren. Tinitigan siya ni Li Fengxian at biglang tumawa. Ha 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 ha. Ang talino namang bata, mag-isa kang pumunta sa Tianlong Island, hindi ka talaga takot sa kamatayan. Pagkasabi nito, biglang nanlamig ang kanyang mukha, at ang temperatura sa buong kuweba ay tila bumaba sa lamig. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Mas mabuting sabihin mo sa akin ng malinaw, kung hindi, ang lugar na ito ay magiging iyong sementeryo ngayon. Ang punong tanggapan ng grupong pirata ay ang kanilang pangunahing sikreto. Mayroong maraming mga isla sa Starry Sea, na may tuldok dito at doon, at sinasamantala nila ito upang itago. Ang Tianlong Island ay nasa isa sa mga tagong lugar. Hanggat sila ay mahusay na nagtago at sinasamantala ang geographical na lokasyon, walang puwersa ang makakahanap sa kanila. Maging ang mga taong hindi pamilyar sa lupain ay maiipit sa maraming isla at magiging mga buhay na target. Ang Phoenix Yuanren, isang Ronin na tumawid sa dagat na may mga neon na ilaw, ay tumpak na natagpuan ang kanilang punong tanggapan. Dahil dito, ang Haring Tianlong ay may intensyong pumatay sa kanyang puso. Huehehey! Inilabas ng mga nakapaligid na pirata ang kanilang mga punyal at baril.
Ang ilan ay naglabas ng kanilang mga dila at dinilaan ang katawan ng punyal, at ang maalat na dugo ay nagpasigla sa kanila. Hanggat ang sagot ni Phoenix Inner Ren ay hindi sila nasisiyahan sa anumang paraan, agad silang susugod at papatayin siya ng 1,000 kutsilyo. Pumikit si Phoenix Yuan Ren sa nakapatay na intensyon na ito. Napakasimple. Dahil mayroon akong kakayahan na ito, hanggat gusto kong mahanap ang iyong lokasyon, tiyak na mahahanap ko ito. Naningkit ang mga mata ng Heavenly Dragon King. Kakayahan. Yun lang. Isinandal niya ang kanyang maringal na katawan sa upuan at bamulong, lalong nagiging baliw ang mundong ito. Lahat ng uri ng kakaibang tao ay lumilitaw. Walang nakakaalam kung anong uri ng mga taong may kakayahan ang lilito. Gayunpaman, hindi siya naging handa para dito. Ang lokasyon ng Tianlong Island ay palaging tinutukoy ng Tianlong Pirates. Hindi sila mananatili sa isang lugar ng masyadong mahaba. Ronan, anong pakay mo dito? Sabihin mo sa akin at marinig ko. Chapter 702, Lobbying. Inayos ni Phoenix Energy ang kanyang damit, sinulyapan ang sabik na nanunood ng mga pirata sa paligid niya, at dahan-dahang ibinuko ang kanyang mga braso. Your Excellency, the Heavenly Dragon King, nandito ako para bigyan ka ng napakagandang regalo. Sa iyo, ang Heavenly Dragon Pirates, isang kayamanan na yayanig sa langit. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng mapanuksong tawa. Maging ang Heavenly Dragon King mismo ay tumawa. Ha 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 ha, yung tipong, sabi niya gusto niya tayong bigyan ng malaking yaman. Nakakatawa, sino sa tingin niya? Sino sa tingin niya tayo? Walang pakialam si Phoenix Inner Ren sa pagtawa. Malakas niyang sinabi, syempre alam ko na ang ginto, pilak at alahas ay walang halaga ngayon. Sa mundong ito ng yelo at nyebe, armas, enerhiya, pagkain, at populasyon ang pinakamahalaga. Sa tabi ng trono ng Heavenly Dragon King, isang lalaking may maikling kulay pilak na kulay abo na buhok at burgundy na salamin ang itinulak pataas ang kanyang salamin at malamig na sinabi. Ronan, alam mo ba kung ano ang tinatawag na kayamanan sa ating mga Tianlong Pirates? Kung titingnan ng katimugang dagat kung ano ang maaari nilang ituring na biktima ay batay sa bansa. Ang pangangaso sa bansa ay ang malaking negosyo na interesado sa kanila. Napangiti si Phoenix Academy Ren, haha. Kung gayon, kung sasabihin ko sa iyo, pakibahagi sa akin ang mayamang teritoryo ng rehiyon ng Jiangnan ng bansa ng Washu. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang tumigil ang tawanan sa eksena. Tumingin ang mga pirata kay Phoenix Energy na parabang nakatingin sila sa isang baliw. Kahit na ang Heavenly Dragon King at ang kanyang deputy na si Bai Lian ay sumimangot. Baliw ka ba? Malamig na tanong ni Bai Lian. Ngumisi si Phoenix Yuan Ren at malakas na sinabi, hindi ako baliw. Dapat mong malaman kung gaano kayaman ang rehiyon ng Jiangnan. Ang mga yaman na taglay ng alinman sa kanilang mga lungsod ay maihahambing sa iyong maliit na bansa sa katimugang dagat. At saka, naniniwala akong narinig mo na lahat ang mga ginawa natin. Sa 13 sa amin na lumalampas sa buwan, ang buong rehiyon ng Jiangnan ay walang magawa. 2 beses na nating natalo ang Jiangnan region sa harap natin. Ang mga mata ng Heavenly Dragon King ay nagniningning sa ningning. Siyempre narinig niya ang mga bagay na ito. Ang mga salita ni Phoenix Engine ay naging dahilan upang magsimulang magsalita ang ilang mga pirata. Nabalitaan ko na ang rehiyon ng Jiangnan ng bansang iyon ay talagang sumasakit ang ulo dahil sa lunar eclipse. 2 magkasunod kaming natalo, at ang mga kalaban lang ay ang mga taong ito. Ibig sabihin, hindi kasing lakas ng inaakala ang lugar na iyon. The facts are before our eyes. Nakatayo pa rin dito ang mga pinuno ng eclipse. Tila ang malakas na kapangyarihang taglay nila ay dumanas din ng malaking dagok pagkatapos ng katapusan ng mundo. Kahit 13 tao ay hindi mapuksa. Sok. Posibleng hindi sila kasing lakas ng ating mga Tianlong Pirates. Ngunit sa sandaling ito, nagsalita ang kapitan ng unang koponan, sinilot, na baluktot ang ilong at maputlang balat. Don't underestimate any powerful country. The foundation they possess is beyond your ability to guess. If they are really as weak as you say, why don't you go and eat the big meal yourself and come to beg US? Ha 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 ha. There was a burst of ridicule all around. Phoenix Academy Ren smiled and said, we have too few manpower, and of course there isn't much we can do. That's why I came here, hoping to cooperate with you. Phoenix Engine stared at the ambitious pirate king on the throne. Your Majesty the Heavenly Dragon King.
I think you won't be willing to just roam around in this small sea area, right? The ocean is lacking supplies and cannot withstand your long-term plundering. But if you can make a huge profit from that rich area in Jiangnan, it will be enough to cover your pirate group's expenses for decades. And it can also make your Tianlong pirates famous. He pointed at himself. If you are worried about their strength, I have the best answer. I have confirmed that they are strong on the outside but not as powerful as the Rum or say. Bai Lian scolded, "Shut up. Are you just a Ronin trying to get US to use you as bait? You want to use this clumsy trick to deceive US. You are really looking for death." Choke. Click. Dozens of weapons were drawn out and pointed at Phoenix Yuan Ren. The pirates who were laughing loudly just now can change their faces in an instant. Phoenix Academy Ren is calm in the face of danger. He didn't look at Bai Lian, his eyes only saw the silent Tianlong King. He put his hands in his pockets and said with a smile, "This is a once-in-a-lifetime opportunity. You have enough power, and I can help you lead the way and avoid the Navy. Believe me, if you fail to seize this opportunity, you will never have such a good opportunity to attack that rich land again." With that said, he turned around and looked at the other pirates. When they heard these words, the pirates were a little ready to move. They are the overlord of the southern seas and have destroyed many small southern countries. They have almost no opponents on this sea. However, always having small fights has become boring for them. If there is a chance to defeat a huge force and plunder their wealth, this is a crazy behavior that is very attractive to the pirates of the Tianlong pirates. Bai Lian folded her arms, and after a moment of silence, a mocking look appeared on her brows. Madness. Although you have achieved some small victories in a short period of time, the background of the great power is not something that Ronin like you can understand. For a mere Ronin organization to dare to arrogantly provoke a powerful force is tantamount to seeking death. You are an arrogant lunatic, but we are different. Maaaring mabaliw ang mga pirata, ngunit tiyak na hindi kami bobo. Dahil sa pagbulyaw ni Bai Lian, bahagyang nagbago ang mga mata ni Phoenix Yuan Ren. Tama ka, baliw akong tao. Ngunit, hindi ba't ang mga Panginoon sa katimugang dagat ay nangangahas na gumawa ng mga bagay na kaya nating gawin? Ikaw. Papagalitin sana siya ni Bai Lian, ngunit napatigil siya ng tingin ng Heavenly Dragon King. Yumuko si Bai Lian at umatras ng kalahating hakbang. Itinukod ng Heavenly Dragon King ang kanyang mga tuhod gamit ang isang kamay at tinitigan si Phoenix Yuan Ren na may amusement sa kanyang mukha. Phoenix Engine ba ang pangalan mo? He is indeed a very interesting guy. He is crazy and courageous. Kung ang isang tulad mo ay lumitaw sa katimugang dagat, papatayin kita ng walang pag-aalinlangan. Masyado kang matapang. Napakadelikado na panatilihin kang kaaway. Imposibleng asahan ang katapatan mo kung pananatilihin kitang subordinate. Ikinumpas niya ang kanyang malaking kamay kay Phoenix Yuan Ren, "So, bumalik ka. Hindi ko tinatanggap ang opinyon mo." Umalangaw-ngaw ang napakalakas na boses ng Heavenly Dragon King sa kuweba ng Tianlong Island. Pinaikit ni Phoenix Inner ang kanyang mga mata. Tinanggihan ng Dragon King ang kanyang panukala, kaya labis siyang nadismaya. Nawalan sila ng 5 miyembro sa nakaraang labanan. Kung gusto nilang ipagpatuloy ang landing operation, kailangan nilang lagyang muli ang kanilang lakas. Kaya't nakipag-usap siya kay Jinguji Seiichiro, at silang dalawa ay naghanap ng hiwalay na mga reinforcement. Ang mga pirata na gumala sa katimugang dagat ay ang pinakaangkop na kasosyo sa kanyang isip. Gayunpaman, ang Heavenly Dragon King ay tumanggi ng walang awa, nang walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Alam ni Phoenix Inan Ren na walang silbi ang patuloy na pag-akit sa kanya. Ngumiti siya at yumuko sa Dragon King. "Sa gusto mo." Gayunpaman, itinaas niya ang kanyang ulo na may panatikong tingin sa kanyang mga mata, "Ipapaalam ko sa iyo na nagsindi ako ng apoy sa lupaing iyon." Chapter 703 Pirates and Run-ins. Nabigo si Phoenix Engine na pukawin ang Tianlong Pirates, at tumalikod na may masamang tingin. Ngunit sa paglabas niya sa kuweba, sa gitna ng mga taong nasa likuran niya, isang kakaibang tanawin ang sumunod sa kanyang likuran. Ang tinig ng Heavenly Dragon King ay tumunog sa kuweba. Stupid Ronan. Hindi niya maintindihan kung gaano kakilakilabot ang transcendent power na ito.
Ang mga taong mangmang, kahit na mayroon silang malaking kapangyarihan sa mga huling araw na ito, ay sisira sa kanilang buhay ng walang kabuluhan. Sumilip sa ibaba ang tingin ng Heavenly Dragon King. Napansin niyang namove ang ilan sa mga nasasakupan niya. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mortal na kaaway ay ang hukbong dagat ng dakilang kapangyarihan. Isa lamang sa mga barkong iyon na nilagyan ng mga pinaka-advanced na armas, ang maaaring sirain ang kanilang malaking motley fleet. Sa lupa, mahirap gamitin ang baluti at artillery, ngunit sa malalim na dagat, hindi kailanman nabawasan ang kapangyarihan ng barko. Dahil dito, binabaybay ng mga Tianlong pirates ang Starry Sea, ngunit palagi silang aktibo sa mga tubig sa baybayin at hindi kailanman ang ahas na lapitan ang mahusay na tinukoy na lugar ng malalim na dagat. Kayo, makinig kayo sa akin. Ang Heavenly Dragon King ay umungal, kung wala ang aking pahintulot, walang sino man ang pinapayagang makipag-ugnayan sa mga Ronin na iyon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa kanya. Matapos marinig ito, ang lahat sa ibaba ay nagmamadaling ibinaba ang kanilang mga ulo upang ipahayag ang kanilang pagsumit. Oo, Hari. Ngunit may isang lalaki na may matatalas ng ngipin at kasing payat ng masamang multo, ngunit may kakaibang liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pagkaalis ni Phoenix Yuanren sa kuweba, hindi siya nagmamadaling umalis sa isla ng Tianlong. Ang Tianlong Island ay ang base camp ng Tianlong Pirates. Ito ay hindi lamang ang mga pirata, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya at manggagawa. Mayroong libu-libong mga bangka na nakaparada sa paligid ng isla, ngunit karamihan sa mga ito ay maliliit na bangka at mga bangkang pang-isda. Mayroon lamang 7 barko na dinambong mula sa maliliit na bansa sa katimugang dagat, at lahat sila ay makalumang hugis. Ito rin ang dahilan kung bakit tumanggi ang Heavenly Dragon King na makipagsapalaran sa Phoenix Inner Ren. Kahit mahigit 1,000 barko ang pagsamasamahin, hindi ito sapat para sa isang bagong uri ng barkong pandigma. Nag-isip sandali si Phoenix Inner Ren at gumamit ng isang piraso ng tinapay para tanungin ang mga bata sa tabing kalsada kung saan matatagpuan ang kalapit na bar. Masayang sinabi sa kanya ng bata, at pagkatapos ay pumunta doon ang Phoenix Academy Ren at bumili ng ilang baso ng alak na maiinom habang ang lahat ay nakatingin sa kanya na nagtataka. Tungkol naman sa bayad, ito ay ang kanyang baril at mga bala. Ang Tianlong Island ay pinaghalong bag ng isda at dragon, at maraming tao ang hindi magkakilala. Bagamat lahat ay nakatingin sa mukha ni Phoenix Academy Ren, hindi sila naghihinala na siya ay isang tagalabas. Bukod dito, ang mga tao sa loob ng grupong pirata ay nagmula sa iba't ibang bansa at rehiyon, kabilang ang Nian people. Nandito si Phoenix Yuanren, at sa kanyang mga nakakatawang salita, mabilis siyang naging masaya na nakipaghalo sa isang grupo ng mga tao. Gayunpaman, nang pumasok ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng mga nakadesign na down jacket at nakafil na sombrero, agad na tumahimik ang kapaligiran sa bar. Isang pirata sa tabi ng Phoenix Engine ang nagpaalala sa kanya na ang mga taong ito ay mga subordinate ng Knot, ang kapitan ng ika-4 na dibisyon. Sa loob ng mataas na hierarchical na Tianlong Pirates, ang kanilang rango ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong pirata at manggagawa, at sila ay kabilang sa regular na hukbo. Sa 3 lalaking ito, ang isa ay matangkad at matabang lalaki, ang isa ay payat na parang poste ng kawayan, ngunit ang kanyang mga salita at gawa ay lubhang eleganteng, at may isa pa na pandak ang tangkad at mukhang nakakatawa. Pagkapasok ng 3 tao sa bar ay ngumiti ang pandak at binati ang lahat ng katabi niya. Hawak ni Phoenix Inner ang isang baso ng alak sa kamay at nakangiting tumingin sa kanila habang umiinom. Naglakad ang 3 tao at pumunta sa mesa ni Feng Wang Yuanren. Agad namang tumayo ang ilan pang tao sa mesa para bigyan sila ng puwang. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam ang Phoenix Academy Ren at tahimik lang silang tiningnan. Umorder ang 3 tao ng drinks na parang walang nanunood. Napakadaldal ng pandak na matabang lalaki. Pagkatapos uminom, walang katapusang nagkukwentuhan siya tungkol sa mga nakaraan niyang kwento. Mula sa kanyang salaysay, maririnig na dati siyang kriminal at miyembro ng gang sa Prona Islands. Para siyang natural na crosstalk artist, tumatayo kapag masaya siyang nagsasalita kahit hindi siya masyadong matangkad kapag nakatayo. Hawak niya ang isang bote ng alak sa isang kamay habang nagkukwento ng mga kawili-wiling kwento tungkol sa nakaraan niyang pagkakasangkot sa gang. Napatingin sa kanya ang mga tao sa paligid at pinakanakang tawanan. Si Phoenix Yuanren ay umiinom ng alak at nagsisindi ng tabako, at nakatingin din sa kanya ng nakangiti. 7 years ago,
just 7 years ago. Nakapatay kami ng traidor sa Manhattan, pero sa sobrang galit ko ay isinabot ko ang bastard sa poste ng telepono. Tulad ng inaasahan, kiba't balikat niya, na may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha, nahuli ako sa mga taong iyon. Nagtawanan ng karamihan. Ha 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 ha. Ang galing mo. Dapat ibitin mo siya sa isang poste sa labas ng police station. Ang pandak na lalaki ay mukhang walang magawa at nagpatuloy, pagkatapos, ang mga makukulit na lalaki, lalo na ang isang matabang baboy na tumitimbang ng higit sa 200 pounds, ay itinali ako. Tinanong nila ako, sino ang nagtanong sa akin na patayin ang bastard na iyon. Guess what I said? Tumingin siya sa lahat ng may pag-asa. Walang sinabi ang lahat, tahimik lang siyang tinignan, dahil alam ng lahat na may sasabihin siya. Sabi ng pandak na lalaki na diretso ang mukha, sabi ko sa kanya, "Sesh na kumain ka ng tae." Ang masiglang ekspresyon ng pandak na lalaki ay naging dahilan ng muling pagtawa ng eksena. Naghintay ang pandak na lalaki hanggang sa matapos ang pagtawa ng lahat at pagkatapos ay nagpatuloy, "Sige," sinuntok ako ng matabang iyon at agad akong hinimatay. Pagkatapos ay binuhusan nila ako ng malamig na tubig para magising ako. Ang matabang lalaki ay tumingin sa akin ng may pagmamalaki at tinanong ako, "Naalala mo na ba ngayon?" Tanong ko sa kanya, "Di ba sabi ko kumain ka ng tae? Anong ginagawa mo pa dito?" This time, mas malakas pa ang tawa. Para sa mga pirata na ito, ang nakaraang kriminal na pag-uugali, lalo na ang pagpasok sa silid ng squad, ay hindi isang batik sa kanila, ngunit ito ay tulad ng isang badge ng merito. Maging ang Phoenix Academy ay hindi napigil ang tumawa. Nakakatawa kang lalaki. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang pandak na lalaki na nagpapatawa pa rin sa lahat ay biglang nagdilim sa kanyang mukha. Nawala ang parang clown na ekspresyon sa nakakatawang mukha na iyon. Malamig niyang tinitigan si Phoenix Yuanren, at ang lamig sa kanyang mga mata ay nagpang-inig sa mga tao mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. What did you just say? What do you mean nakakatawa ako? Bahagyang ipinikit ni Phoenix Inner ang kanyang mga mata. Matagal na niyang alam na ang mga taong ito ay maaaring ipinadala ng isang tao sa ilalim ng Heavenly Dragon King, o sila ay mga subordinate ng Heavenly Dragon King. Sinasabi ko lang na interesting yung kwento mo. Tinitigan siya ng pandak, interesting. Ibig sabihin joke lang ang sinabi ko para patawanin ka, diba? Parang clown, para lang mapasaya ka. Naging tahimik ang espasyo sa bar. Ngayon lang binago ng clown ang kanyang mukha sa oras na ito, at talagang hinahayaan ang mga tao na makita kung ano ang ibig sabihin ng pagkahulog ng pabor ng mas mabilis kaysa sa pagbuklat ng pahina sa isang libro. Kapag ngumiti siya, pakiramdam mo ay hindi siya nananakot, pala kaibigan at masaya. Ngunit kapag nagbago ang kanyang mukha, maaalala ng mga tao na siya ay isang mahalagang miyembro ng pangkat ng pirata. Isang taong pumapatay ng hindi pinapalo ang talukap ng mata. Para sa kanya, ang pagpatay ay kasing simple ng pagkain. Chapter 704. Tinod, ang maikling lalaki ay biglang nagsimulang salakayin si Feng Wang Renren, na naging dahilan upang ang kapaligiran sa tavern ay biglang naging kasing lamig ng isang ice cellar. Ang ilang mga tao ay nagsimulang lumabas ng palihim, sa takot na ang mga salungatan ay sumiklab at maapektuhan sila. Kung tutuusin, mabilis pumatay ang mga cadre ng 4th Division. Hanggat sila ay masaya, maaari silang pumatay ng mga tao para sa kasiyahan anumang oras. Ang pandak na lalaki ay patuloy na nakatitig kay Feng Wang Yuanren, "Tell me, what did you mean by what you said just now? What the hell? What the fuck? It's so funny." Matalim ang kanyang mga mata na parang kutsilyo. Hindi siya magkakaroon ng ganoong mga mata maliban kung siya ay isang kontrabida na may dugo sa kanyang mga kamay. Ngunit nakangiti pa rin si Phoenix Yuanren. Mahinahon niyang sinabi, "You are so fucking interesting." Dumilim ang mukha ng pandak na lalaki, at dahan-dahang umabot ang kamay nito sa loob ng coat. Ang aksyon na ito ay ginawa ng walang anumang pagtatago sa harap ni Feng Wang Yuanren. But very suddenly, tinuro niya si Phoenix Yuanren at tumawa. "Damn, this guy is so brave." Akala ko halos matatakot na kita. Tumawa rin ng malakas ang ilang pirata sa malapit. "Hoy, Del Luna, nawala ang dalawa sa machine gun natin." Walang magawang umiling ang maikling Del Luna, minamaliit ko siya. Tiningnan pa rin ng Phoenix Academy ang hindi tiyak na mga pirata na ito na may ngiti sa kanilang mga labi. Ang ganitong uri ng panlilinlang upang pasayahin ang mga bata ay maaaring makaakit ng ibang tao.
Ngunit kumpara sa kanya, ang tinatawag na masasamang gawain ng mga pirata na ito ay hindi katulad ng paglalaro. Siya ang tunay na kontrabida. Sinong nagtanong sa iyong pumunta dito? Lumunok ng whiskey ang Phoenix Academy, inilagay ang walang laman na baso sa tabi niya, at mahinang sinabi sa bartender, masyadong maliit ang doses ng gamot. Bahagyang nagbago ang mukha ng bartender, ngunit ngumiti lang ito at inabot ang tasa. Sinabi ni Drew na sa Phoenix Academy, let's go, may isang tao na gustong makita ka. Interesado siya sa sinabi mo ngayon. Isang ngiti ang sumilay sa mga mata ng Phoenix Academy. Alam niya na ang mga gaaman at mapagmataas na pirata na iyon ay hindi maaaring maging walang pakialam sa kanyang mga salita. Gaano man ito ipagbawal ng Heavenly Dragon King, may mga taong maglalakas loob na makipagsapalaran. Kung hindi, hindi sila magiging mga pirata. Sinundan ng Phoenix Inner ang 4 na kadre ng pirata sa isang kotse, at naglakad-lakad sa paligid ng Tianlong Island ng mahabang panahon hanggang sa isang malaking barkong bakal. Ito ang lokasyon ng ika-4 na dibisyon ng Tianlong Pirates. At ang malaking barkong iyon ay ang barko ng Canot, ang kapitan ng ika-4 na dibisyon. Matapos marinig ang sinabi noon ni Phoenix Engine, ang maliit na kayumangging pirata na ito mula sa katimugang dagat ay may matinding pagnanasa sa kanyang puso. Narinig niya ang tungkol sa eclipse na nagdudulot ng kaguluhan sa rehiyon ng Jiangnan. Sa kanyang opinyon, 13 Ronin lamang ang maaaring magdulot ng pananakit ng ulo sa rehiyon ng Jiangnan. At ang kanyang makapangyarihang 4th Division ay may libu-libong pirata, kabilang ang higit sa 30 malalakas na dayuhan. Kung kaya niyang makipagtulungan sa eclipse at dambungin ang mayamang lupaing iyon, ang pangalan niya bilang Canot ay makikilala sa mundo sa hinaharap. Posible pa nga na siya ay paboran ng Heavenly Dragon King at maging boss ng 7 ship squadrons. Dumating si Phoenix Inner sa tirahan ni Canot. Ang payat na lalaking ito na may kayumangging balat at matangos ang ilong na tinitigan siya ng masama. Ronan, totoo ba ang sinabi mo sa harapan ng Heavenly Dragon King? Mahina ba talaga ang Jiangnan region gaya ng sinasabi mo? Lalong lumawak ang ngiti sa labi ng Phoenix Academy. Binuksan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, syempre hindi. Kung magkakaroon tayo ng head-on confrontation sa kanila, halimbawa, direktang umatake sa kanilang headquarters, Blizzard City, ang 13 lang sa atin ay walang pagkakataong manalo. Mayroon pa akong napakalinaw na pag-unawa dito. Ngunit, tumaas ng ilang decibel ang boses niya, masyadong malaki ang teritoryo nila. Mas malaki pa ito kaysa sa karaniwang bansa. Ngunit wala silang sapat na lakas tao upang ipagtanggol ang bawat piraso ng lupa. Inunat ni Phoenix Indesren ang kamay kay Canet, we will not be stupid enough to confront them head-on. Patuloy lang natin silang guluhin at patakbuhin sila para sa kanilang buhay. Pagdating ng panahon, makukuha natin lahat ng gusto natin. Basta tayo, Eclipse, kumilos tayo sa sarili natin, limitado ang makukuha natin. Kaya nga nandito ako para hanapin ang inyong kooperasyon. Sa lakas ng iyong mga Tianlong Pirates, siguradong marami kang madadamdam. Nagkibit balikat ang Phoenix Academy rin at may bahid ng panghihinayang, nakakalungkot na sobra kung pinahahalagahan ang tapang ng Heavenly Dragon King. Sumilay sa mga mata ni Canot ang isang pagpatay na layunin, at sumigaw siya ng malakas, tumahimik ka. Sino ka sa tingin mo, at nang ahas kang hatulan ng ating hari? Nang makita ito, mahinang ngumiti si Phoenix Inner at itinulak ang kanyang mga palad, I'm sorry, hindi ko sinasadyang masaktan ka. Kaya lang, kapag pinalampas mo ang magandang pagkakataon, hindi mo na ito makukuha ulit. Ngumiti siya at sinabing, mahirap para sa iyo na makahanap ng mga katulong na tulad namin. Pinaikit ni Canot ang kanyang mga mata. Mabagal niyang sinabi, pupunta tayo sa rehiyon ng Jiangnan sa pamamagitan ng Southern Sea Area. Ang pinakamalaking problema ay ang kanilang hukbong dagat. Sabi mo, may paraan ba para matulungan tayong mabypass ang mga depensa ng Navy natin? Phoenix Academy na pangiti si Ren at tumango. Siyempre naman. Kung hindi natin magagawa iyon, paano tayo napunta sa lupang iyon? Kasama si Mayumi Takeuchi dito, maiiwasan nila ang lahat ng panganib ngunit ang panahon ni Zhang Yi ay exception. Hehe, hihihi. Interesting talaga. Tinitigan ni Canot si Phoenix Yuan Ren gamit ang malamig niyang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, ngumisi siya at sinabing, kung ganoon, sabay-sabay tayong mag-away. Ngumiti si Phoenix Yuan Ren at sinabing, kung gayon, hiling ko sa atin ang isang masayang pagtutulungan.
Bago pa siya matapos magsalita ay may isang malamig na baril na nakadikit sa kanyang noo. Huwag mo akong paglaruan, kung hindi, tiyak na papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Pumikit si Phoenix Inner sa pistol sa kanyang noo. Of course, partners tayo ngayon, di ba? Sa panig ni Zhang Yi. Bumalik siya sa Tianhai City sa loob lamang ng isang araw. Ang 4 na chemical compound ay ibinigay kay Joker, at ang ilan sa pulbos ay kinalkal para pag-aralan. Dala pa rin ni Zhang Yi ang natitira sakaling may emergency. At bumalik siya sa Blizzard City kasama ang ilang tao. Sa pagkakataong ito, bilang karagdagan kina Liang Yu at Wawa, isinama niya si Yang Zengxan. Sumakay silang tatlo sa espesyal na tren ng Blizzard City at nakarating sa Blizzard City. Pagbaba nila ng tren, nakita nila ang dalawang pamilyar na mukha. Dalawang bodyguard na nakasuot ng itim na combat uniform at sunglasses. Hindi ang Yanyun Guards o ang City Defense Army, kundi ang mga personal bodyguard ng pamilya Deng, matatawag pa silang mga pribadong sundalo. Dahil nahulaan ni Zhang Yi na ang pamilya Deng ay mayroon ding malaking puwersa sa kanilang mga kamay. Mr. Zhang Yi, kami ay ipinadala ni Mr. Deng Yuanbo. Gusto kanyang imbitahan na mag-lunch ngayon. Maginhawa ba para sa iyo? Chapter 705, Magnificent. Medyo nagulat si Zhang Yi sa imbitasyon ng pamilya Deng. Wala siyang koneksyon sa pamilya Deng, pero minsan na rin siyang nakapunta sa Deng Garden dahil na rin sa imbitasyon ni Deng Shentong. Ngayong namatay na si Deng Shentong sa labanan, naisip niya na si Deng Yuanbo ay masyadong malungkot at walang pakialam sa mga bagay sa labas. Sinong mag-aakala na yayain niya ang kanyang sarili para sa tanghalian? Matapos itong pag-isipan ni Zhang Yi ng ilang sandali, bagamat hindi niya alam ang layunin ni Deng Yuanbo, alam din niya na ito ay malapit na nauugnay sa pagkamatay ni Deng Shentong. Ang pamilya Deng ay napakalakas sa rehiyon ng Jiangnan. Personal siyang inimbitahan ng pinuno ng pamilya Deng, kaya kailangan pa rin siyang bigyan ng karangalan ni Zhang Yi. Tumingin siya sa dalawang bodyguard at ngumiti, pwede ba akong magsama ng ilang kaibigan? Tumingin ang dalawang bodyguard kina Yang Zengxan at Liang Yu at tumango. Siyempre pwede. Ang kanilang misyon ay imbitahan lamang si Zhang Yi. Kung may kasama si Zhang Yi o hindi ay hindi makakaapekto sa kasunod na pag-uusap. Sige, tapos na ako. Ang dalawang bodyguard ay yumuko at umalis sa daan, lahat, mangyaring pumunta dito. Sinundan sila ni Zhang Yi at ng iba pa sa isang kotse, at ang kotse ay nagmaneho patungo sa Deng Yuan sa isang kalsada na medyo pamilyar kay Zhang Yi. Napakaluwang ng likod ng itim na RV. Ito ay hindi lamang mainit at napakarilag sa loob, ngunit mayroon ding built-in na refrigerator na may mga inumin. Tumingin si Zhang Yi sa driver at bodyguard na nasa harapan niya at tahimik na kinuha ang kanyang satellite phone. Tiningnan niya sina Liang Yu at Yang Zengxan, at agad nilang naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ito ay tungkol sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng text. Zhang Yi, inimbitahan ako ng pamilya Deng para sa hapunan. Ano sa palagay mo? Sa tingin mo ba ay mabait sila, o pupunta ba sila dito na may masamang intensyon? Kumunat ang noo ni Liang Yu, nag-isip ng matagal at sinabing, ito. Hindi ko rin maisip. Si Wawa sa hita ni Zhang Yi ay curious na tumalon sa kanyang balikat. Hindi man niya mabasa ang text, mukhang sabik na sabik siyang makisali sa saya. Ngumiti si Yang Zengxan at mabilis na nag-type ng dalawang salita sa kanyang telepono. Manalo ka. Napatingin si Zhang Yi kay Yang Zengxan sa tabi niya, nagpatuloy sa pagtatype at nagtanong, paano mo nasabi? Isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Yang Zengxan. Ayon sa kasalukuyang intelihensya, walang napakaraming pinakamataas na antas ng mga puwersang pang-combat sa Blizzard City. Ang tanging kilala ay ang 6 na kapitan ng investigasyon, ang direktor ng departamento ng operasyon na si Tu Yunlai, at ang gwardya na si Sun Luxuan sa tabi ni Zhu Xing. Judging from Blizzard City's management model, malabong may nakatagong malalakas na lalaki. Kahit meron, hindi marami. At ang pamilya Deng ay lubos na umaasa kay Deng Shentong, isang top-notch ability user, para mapanatili ang katayuan ng kanilang pamilyang Deng. Ngunit ngayon, namatay si Deng Shentong sa labanan. Ito ay magkakaroon ng napakaseryosong epekto sa pamilya Deng. Kasama ang pagkamatay ni Bayan Zhongwu sa nakaraang labanan, nagkaroon ng malubhang problema sa balanse ng Blizzard City. Marahil ay darating ang isang bagong oras para sa reshuffle. Ang imbitasyon sa iyo ng pamilya Deng, kuya, ay hindi mapupuntahan sa iyo. Wala itong silbi sa kanila. The only possibility is to win you over and become their person.
Ang pagsusuri ni Yang Xingchen ay napakamakatwiran at ginawang mas nakaka-relax si Zhang Yi. Sa hinaharap na mundo, ang pinakamataas na kapangyarihan ng labanan ang tutukoy sa lakas ng isang puwersa. Ang mga ordinaryong sundalo, at maging ang mga thermal weapon, ay unti-unting nawawala ng pangangibabaw sa larangan ng digmaan. Kung hindi, paano magiging mayabang ang 13 miyembro ng Eclipse sa rehiyon ng Jiangnan? Gusto niyang manalo sa akin, di ba? Kumunat ang noo ni Zhang Yi. Nag-type siya at sinabing, gayunpaman, ayaw kong masangkot sa labanan sa kapangyarihan sa Blizzard City. Siya ay hindi kailanman naging isang taong nagmamahal sa kapangyarihan. Kung talagang gusto niya, pagkatapos malutas si Yuan Konggai, maaari siyang mag-claim ng credit mula kay Zhu Xing. Saglit na nag-isip si Yang Xingchen at sinabing, pwede mo munang subukan ang ugali ng kabilang partido. Ngunit halatang hindi pipiliin ng pamilya Deng na makipaghiwalay sa iyo, kapatid. Kahit na gusto mong tumanggi, kapatid, kailangan mong mag-iwan ng puwang para sa kanilang imahinasyon. Malinaw na tumango si Zhang Yi. Naiintindihan pa rin niya ang mga makamundong tuntuning ito. Pero nakakatuwang isipin. Katapusan na ng mundo, at kung saan may mga sistemang panlipunan, kailangan pa rin nating bigyang pansin ang mga bagay na ito. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dumating ang sasakyan sa Dengyuan. Pamilyar pa rin ang lugar na iyon, ngunit pagkarating ni Zhang Yi dito, naramdaman niyang medyo malungkot at nanlalamig. Maging ang mga ekspresyon ng mga gwardya ng pamilya Deng ay tila medyo malungkot. Ang pagkatalo ng pangkat ng Tianchen at pagkamatay ni Deng Shentong ay nagdulot ng matinding ulap sa pamilya. Ang damdaming ito ay kumalat hanggang ngayon at mahirap mawala. Pagdating sa Dengyuan, sinalubong sila ng isang matikas na lalaking nakasot. Mukha siyang nasa 40 taong gulang pa lang, pero gwapo siya, matikas, at mukhang gentleman. Ito si Lian Cheng, ang kasambahay ng pamilya Deng. Mr. Zhang, at dalawang babae, maligayang pagdating sa Dengyuan. Naghanda ang aming Panginoon ng masaganang tanghalian at iniimbitahan kang sumama sa amin. Nakahawak si Wawa sa mga bisig ni Yang Xingchen. Ngumisi ito ng hindi nasisiyahan, na para bang hindi nasiyahan na hindi ito pinansin ni Lian Cheng. Bahagyang nagulat si Lian Cheng nang makita niya ito, at mabilis na ngumiti at sinabing, hindi ka namin na-entertain ng maayos. Maghahanda ako kaagad ng pagkain ng pusa. Pinaikit ni Wawa ang kanyang mga mata ng may kasiyahan at patuloy na pumulupot sa mga bisig ni Yang Xingchen. Sa araw, karaniwang natutulog ito at tamad na gawin ang anumang bagay. Si Zhang Yi at ang tatlo pang sumunod ay sumunod kay Lian Cheng hanggang sa unahan. Ito ang kanyang unang pagkakataon na pumunta sa tirahan ni Deng Yuanbo. Pagpasok niya sa sala, nakita niya ang 12-dosenang magagandang babae na naka-cheongsam na nakatayo sa magkabilang gilid, na gumagalang sa kanila. Welcome Mr. Zhang Yi, Miss Yang at Miss Liang. Napakaganda ng silid na hindi mo man lang makita ang dulo sa unang tingin, at hindi mo maisip kung gaano kalaki ang espasyo sa loob. Kasama ang magagandang babaeng ito, lubos na naramdaman ni Zhang Yi ang katapatan ni Deng Yuanbo. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Xingchen, hindi nagustuhan ang paraan ng pagtanggap sa kanya ng pamilya Deng. Sinundan ni Lian Cheng si Zhang Yi at nakangiting nagtanong, Mr. Zhang, nasisiyahan ka ba sa kapaligirang ito? Sinabi ni Zhang Yixan, ako ay nasisiyahan. Gayunpaman, sa harap ni Yang Xingchen at Liang Yu, kailangan niyang higpitin ang ngiti sa kanyang mga labi at malamig na tumango. Mabuti. Itong si B, gustong bigyan ni Zhang Yi ang kanyang sarili ng buong marka. Medyo nagulat din si Lian Cheng sa katahimikan ni Zhang Yi, at naisip niya, siya nga ang taong pinili ng amo, napakalakas ng determinasyon. Masama ang tingin ko sa kanya dahil isa lang siyang ordinaryong manager ng warehouse, pero ngayon ay mali yata ako. Pagkaraan ng ilang sandali, ilang tao ang dumaan sa napakarilag na koridor at nakarating sa dining area. Pinalamutian ng pula ang restaurant at napakasigla at maligaya. Dahil dito, medyo kakaiba si Zhang Yi. Angkop ba talagang maging masigla si Deng Shentong kapag malamig pa ang kanyang katawan? Gayunpaman, marahil ang matanda ay mahilig sa saya. Understandable naman yun. Pagkatapos ng panahon ng yelo, maraming tao ang nagsimulang magustuhan ang nagninangas na pulang kulay na ito. Dahil pagkatapos na makita ito, magkakaroon ng kaunting init sa antas ng psikolohikal. Si Deng Yuanbo ay nakasuot ng pulang tangsut at umupo sa malaking bilog na mesa na nakangiti. Sinabi ni Lian Cheng, Mr. Deng, Mr. Zhang Yi at ang iba pa ay narito.
Lumapit si Zhang Yi at magalang na sinabi kay Deng Yuanbo, "Hello, Mr. Deng. Excuse me." Bahagyang sinabi ni na Yang Zhengzhen at Liang Yu, "Hello, Mr. Deng." Chapter 706. Deng Yuanbo's Gift. Nakangiting tumingin si Deng Yuanbo kay Zhang Yi at sa iba pa, okay, I'm very happy that you guys can come here. Tara, umupo kayong lahat. Huwag kayong magpigil. Zhang Yi, magkakilala kayo ng pamangkin kong si Deng Shentong. If you don't mind, you can call me Uncle Deng. Medyo nagulat si Zhang Yi. Nagsimulang lumapit si Deng Yuanbo pagkalapit niya. Tila mananalo siya kay Zhang Yi gaya ng sinabi ni Yang Zhengzhen. Ngumiti si Zhang Yi at tumango na inabot upang maiwasang tamaan ang nakangiting tao. Ang edad ni Deng Yuanbo ang nakataya dito, kaya hindi magiging dehado ang pagtawag sa kanya ng tiyuhin. Tito Deng. Nang marinig ang sigaw ni Zhang Yi, mas lumakas ang ngiti sa mukha ni Deng Yuanbo. Okay, if you call me Uncle Deng today, I won't let you call me in vain. Komendat siya sa gilid. Hindi nagtagal, isang magandang babae na nakasuot ng cheongsam ang lumapit kay Zhang Yi na may hawak na plato. Isang silver box ang nakapatong sa ibabaw ng plato. Treat this as a greeting gift. Sana hindi mo ito magustuhan. Nakangiting sabi ni Deng Yuanbo. Nako, itong dalawang batang babae, may mga regalo para sa kanila mamaya. Direktang ipinakita ang ugali ni Deng Yuanbo, at halos walang kahihiyang sinubukan niyang manalo kay Zhang Yi. Si Zhang Yi ay nanatiling mapagbantay. Pagpapakita ng kagandahang loob ng walang kabuluhan, pangangalunya o pagnanakaw mabuti, ito ay parang sumpa. Ibahin natin ito sa hindi pagpunta sa Three Treasures Hall no matter what. Pero na-curious pa rin siya, ano nga ba ang greeting gift na ito? Kung tutuusin, wala naman siyang nararamdamang nawawala ngayon. Kaya tinanong niya, Tito Deng, ano ito? Nakita ni Deng Yuanbo ang hindi pagsang-ayon sa mga mata ni Zhang Yi. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay medyo mapaglaro. Kaawa-awang bata, mahigit kalahating taon ka nang naghihirap sa labas at wala kang magandang buhay. Kung ano ang nasa loob, itinuro niya ang pilak na kahon, makakatipid sa iyo ng kalahating taon ng oras. Pagbutihin mo ang iyong lakas. Ang ekspresyon sa mukha ni Zhang Yi ay biglang nanlamig. Si Liang Yu at Yang Zhengzhen ay mukhang solemn na din. Ito, mapapabuti ang aking lakas. Hindi makapaniwalang tumingin si Zhang Yi kay Deng Yuanbo. Ngumiti si Deng Yuanbo at nagsabi, ngunit sa palagay mo, kung ang isang estranghero ay nais na mapabuti ang kanyang lakas, maaari lamang niyang lalamunan ang pinagmulan ng iba, tama? Ngumiti si Zhang Yi at tumango, tama. Napangiti si Deng Yuanbo ng may pagmamalaki. Totoo ito sa teorya, ngunit ang pamamaraang ito ay hindi naiiba sa pagkain ng mga mababangas na hayop. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan nating mga tao at hayop ay alam natin kung paano gumamit ng mga tool. Ang tawag sa bagay na ito ay X-compound. Tanging ang pamilya Deng namin ang makakapag-produce nito. Pagkatapos gamitin, mabilis na. Mapapabuti ang lakas ng mga alien. Nag-iisip na tumango si Zhang Yi. Naiintindihan ko. Ito ang dahilan kung bakit ang populasyon ng Blizzard City ay hindi masyadong malaki, ngunit mayroon itong malaking bilang ng mga piling dayuhan, tama ba? Hindi napigilan ni Deng Yuanbo na mapabuntong hininga. Oo, napakalaki ng mundo at hindi mabilang ang mga taong may talento. Paano silang lahat magtitipon sa Blizzard City? Dahil lamang kapag natuklasan ang potensyal ng mga dayuhan dito, makakakuha sila ng pinakamahusay na mapagkukunan upang linangin ang mga ito, na nagpapalakas sa kanila. Marahil may mga estranghero sa paligid mo na hindi mas mahina kaysa sa antas ng kapitan ng investigasyon. Gayunpaman, namatay sila sa iba't ibang mga krisis bago sila nagkaroon ng oras upang gisingin ang kanilang mga kapangyarihan. Tumango si Zhang Yi, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, talagang mahalaga, ang ipanganak sa isang magandang lugar ay talagang mahalaga. Bagamat medyo kalmado siyang kumilos, ang isip ni Zhang Yi ay nakatuon pa rin sa X-compound. Kinurot niya ang kanyang baba at sinabing, Tito Deng, gaano ba kalaki ang mapapala ng bagay na ito sa lakas ng isang tao? Ngayon, nakatagpo si Zhang Yi ng bottleneck sa kanyang lakas. Na-absorb niya ang mga makabagong Delta-class na alien ng Eclipse, ngunit kaunti lang ang kanyang improvement. Sa makatuwid, siya ay masyadong nag-aalinlangan tungkol sa bisa ng tambalang ito. Ngumiti si Deng Yuanbo at sinabing, let's put it this way, you know Deng Shentong, right?
Mabilis siyang lumaki sa lakas niya ngayon dahil sa bagay na ito. Isang ekspresyon ng pagtataka ang biglang sumili sa mga mata ni Zhang Yi. Deng Shentong. Iniimbestigahan ang lakas ng antas ng kapitan, nakukuha rin ba ito sa pamamagitan ng droga? Ngunit ang gamot na ito ay magiging katulad ng ginamit ni Bayan Jianwo at may anumang epekto. Nakita ni Deng Yuanbo na may mga pag-aalinlangan si Zhang Yi sa kanyang puso. Sinabi niya, sa totoo lang, ang epekto ng gamot na ito ay kapareho ng kakayahan ng Kopheigi sa pagitan mo at ng ibang tao. Gumamit lang kami ng siyentipikong paraan para kunin ang pinagmulan ng superpower para mas ma-absorb mo ito. Bulong ni Zhang Yi sa kanyang puso, hindi siya madaling nagtiwala sa iba. Higit pa rito, unang beses pa lang silang nagkita ni Deng Yuanbo. Masyadong mabigat ang ganoong regalo, Tiyo Deng, hindi ako maglakas loob na tanggapin ito. Nakangiting pagtanggi ni Zhang Yi. Sino ang nakakaalam kung mayroong anumang mga lason sa bagay na ito? Paano kung gamitin niya ito at kontrolado ng pamilya Deng? Tumango si Deng Yuanbo. You are very cautious, and caution is a good thing. Kung hindi ka naging ganito, malamang hindi ka pa makakaligtas hanggang ngayon sa crisis-ridden outer city area at maabot ang naabot mo ngayon. Itinuro niya ang kahon ng X-compound at sinabi sa payak ngunit nangingibabaw na tono. Bihira akong magbigay ng mga regalo sa mga tao, at walang tatanggi sa mga regalong ibinibigay ko. Ito ay regalo lamang sa pagpupulong, at ako, Tiyo Deng Yuan, ay hindi hihilingin sa iba na gawin ang anumang bagay para sa maliit na bagay na ito. Nang marinig ang sinabi ni Deng Yuanbo, magiging walang pakundangan para kay Zhang Yi na tumanggi muli. Tumango siya, kung gayon, nais kong pasalamatan si Tiyo Deng sa kanyang kabaitan. Kinuha ni Zhang Yi ang silver box at inilagay sa sarili niyang alien space. Tumango si Deng Yuanbo bilang kasiyahan. Well, gutom ka siguro tapos galing ka sa malayo. Tere kain na tayo. Pumalakpak si Lian Cheng sa kanyang mga kamay, at biglang dumating ang mahigit 100 kasambahay, may dalang mga gintong plato sa hapunan, at hindi nagtagal ay napuno ang buong mesa. Napakayaman ng pagkain, at si Deng Yuan ay may sariling chef at mga nakareserbang sangkap. Sa makatuwid, ang mga pagkain sa mesa ay mukhang partikular na pampaganya. Si Zhang Yi ay hindi magalang, kinuha ang kanyang chopstick at nagsimulang kumain. Ngunit pagkatapos kumain ng ilang kagat, natuklasan niyang hindi pala sariwa ang mga sangkap. Ngunit maiintindihan mo ito kung iisipin mong mabuti. Gaano man kalakas ang pamilya Deng, hindi nila matatamasa ang napakaraming mararangyang sariwang pagkain sa mga huling araw. Sa bagay na ito, si Zhang Yi ay mas mahusay kaysa sa kanila. Habang kumakain, hindi nagsalita si Deng Yuanbo tungkol sa ibang mga bagay. Hindi siya nagsasalita habang kumakain o natutulog. Siya ay isang taong may mahigpit na pangangailangan sa kalidad ng buhay. Hanggang sa matapos ang pagkain at nilinis ng mga katulong ang mga pinggan ay tinawag ni Deng Yuanbo si Zhang Yi sa katabi niyang study. Sina Yang Xingchen at Liang Yu ay inimbitahan ni Lian Cheng sa katabing lounge. Dumating si Zhang Yi sa pag-aaral, at pagkatapos ng ilang magalang na salita mula kay Deng Yuanbo, dumiretso siya sa punto. Zhang Yi, wala kang anumang background sa Blizzard City. Kung gusto mong magkaroon ng foothold sa Jiangnan region, dapat kang gumawa ng ilang mga tagumpay. Hiniling ka ni Zhou Shuai na maging kapitan ng pangkat ng Tengo, bakit mo ito tinalikuran? Chapter 707, Deng Yuanbo's Purpose. Ang mga salita ni Deng Yuanbo ay parang nilobi niya si Zhu Xing. Ngunit hindi maintindihan ni Zhang Yi kung ano ang iniisip niya, kaya sinabi niya, sanay na ako sa pagiging malaya at ayaw kong kontrolin ako ng mga tao. Kapag naging kapitan na ako, kailangan ko bang gawin ang anumang ipapagawa sa akin ng mga nakatataas sa hinaharap? Ngumiti si Deng Yuanbo, ngunit kahit na nasa Tianhai City ka, hindi mo ba masusunod ang utos ng Blizzard City? Makahulugang ngumiti si Zhang Yi, at least may puwang para sa flexibility. Obvious naman na hindi ka makatanggi, pero hindi ba ayos lang na palihim na lang pansinin? Imposible para sa Blizzard City na magpatibay ng high-pressure management ng lahat ng Jiangnan 13 Taibao, kahit papaano ay hindi ito mapipilit na gumawa ng mga bagay. Kung hindi, ang buong lugar ay babagsak. Nagtaas ng kilay si Deng Yuanbo, ang mga kabataan ngayon ay katulad mo. Hindi sila naghahanap ng katanyagan o tubo, basta't nagsisinungaling sila sa kanilang sarili. Ni hindi ko nais na bigyan ka ng pagkakataong maging pinuno. Bamantong hininga siya, hoy, nagbago na nga ang panahon. Ngumiti si Zhang Yi. Talagang iba sa panahon mo.
Kaya intindihin mo sana ang pinili ko. Umiling si Deng Yuanbo. I don't care about this. Let's put it this way. You can be the temporary captain, so matanggap mo naman di ba? Pansamantalang kapitan. Binasa muli ni Zhang Yi ang apat na salitang ito na may maluwag na ekspresyon at hindi nagpatuloy sa sasabihin. Hindi ba't iyon ang pansamantalang namumuno sa pangkat at may pananagutan? Ano ang mga benepisyo pagkatapos ng misyon? Lumapit si Deng Yuanbo at ngumiti sa kanya, ang pagpapalam sa iyo na maging kapitan ay resulta ng talakayan ng maraming tao. Ang bawat tao ay pinahahalagahan ang iyong walang disiplina na karakter ng hindi naghahanap ng katanyagan o kayamanan. Huwag kang mag-alala, hanggat gagawin mo ito, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Magbibigay ako ng alok na hindi mo matatanggihan. Nagningning ang mga mata ni Zhang Yi. Oh, masayang sinabi ni Deng Yuanbo, kayong mga estranghero mula sa labas ng lungsod ay walang konsepto ng mga supernatural na kapangyarihan. Upang sumulong ng hakbang-hakbang, bukod sa pag-asa sa talento, maaari ka lamang tuklasin ng dahan-dahan tulad ng isang bulag na nangangapa sa isang elepante. Ito ay magdudulot sa iyo ng maraming mga detour at kahit na mag-aaksaya ng iyong mga talento. At ang aming Deng Group ay nagsasaliksik ng mga supernatural na kapangyarihan sa loob ng higit sa 50 taon. Kumislap ang mga mata ni Zhang Yi, kalahating siglo ng kasaysayan. Hindi kaya matagal nang umiral ang mga mutant. Sinabi ni Deng Yuanbo, ang mutation mismo ay isang hindi maiiwasang bagay sa proseso ng biological evolution. Sa paghusga mula sa napakalaking base ng populasyon ng sangkatauhan, ang mga mutant ay lumitaw sa bawat panahon. Kaya lang ngayon, ito ay isang panahon ng malakihang mutation, at sila ay malawak na kilala. Siyempre, ang layunin ng pag-aaral ng mga mutant noong nakaraan ay upang bumuo ng mga droga at para sa paggamit ng militar. Sa totoo lang, ang pananaliksik na ito ay gumawa ng aming Deng Group ng maraming pera. Nakangiti siyang tumingin kay Zhang Yi, mayroon kaming isang mature na team na makakatulong sa iyo at sa iyong mga kasama na mapabuti ang iyong lakas at bumuo ng iyong potensyal. At magbigay ng pinakamahusay na pagsasanay. Talagang napakalakas mo ngayon pero marami ka pang pwedeng pagbutihin. Not to mention the partners around you. Ngayon, mahirap para sa kanila na makipagsabayan sa iyo, hindi ba? Walang paraan si Zhang Yi para pabulaanan ang mga salitang ito. Ang agwat ng talento ay ginagawang mas malinaw ang agwat ng lakas sa loob ng kanilang koponan. Gayunpaman, ayaw pa ring paniwalaan ni Zhang Yi si Deng Yuanbo ng madali. Hindi ko maintindihan, bakit gusto mo akong tulungan. To put it bluntly, if you want me to be a thug of the Deng family and obey your orders, then I can't do it. Sino ang nakakaalam na pagkatapos marinig ni Deng Yuanbo ang pangungusap na ito, itinaas niya ang kanyang leeg at tumawa. Ha. Siyempre hindi ako magkakaroon ng ganoong ideya. Kahit ang posisyon ni Zhu Zhenyong bilang investigation captain ay hindi ka maakit. Hindi ko iisipin na ang pamilya Deng ay maaaring mag-alok ng mas matataas na kondisyon. Hindi na naintindihan ni Zhang Yi. Kung gayon, ano ang pakinabang ng bagay na ito sa iyo para gusto mo akong tulungan ng ganito? Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Deng Yuanbo. Hindi niya alam kung ano ang naiisip niya, at natahimik siya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod at tumingin sa bumabagsak na nyebe sa looban. Naghintay si Zhang Yi sa kanyang sagot. Matapos ang isang buong minuto, halos maubos ang pasensya ni Zhang Yi, at sinabi ni Deng Yuanbo sa malalim na boses. Tulungan kitang ipaghiganti ang pamangkin ko. Naisip agad ni Zhang Yi si Deng Shentong, ang kakaibang lalaking iyon na gwapo at may tiwala sa sarili kahit na hindi siya gaanong nakakasalamuha. Ang pagkamatay ni Deng Shentong ay hindi inaasahan ni Zhang Yi. Bilang pinuno ng pamilya Deng, hindi matanggap ni Deng Yuanbo ang malupit na katotohanan ito. Revenge. You don't need to tell me this, I will kill all the people who eclipse the moon. Mabagal na sabi ni Zhang Yi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Deng Yuanbo. Ang taong pumatay sa aking pamangkin na si Eclipse Moon ay maituturing lamang na isang kutsilyo. At ang tunay na salarin ay dapat nasa Blizzard City. Nagulat si Zhang Yi. Kahit na siya ay may pagdududa tungkol sa bagay na ito, ngunit mula sa bibig ni Deng Yuanbo, ang malaking boss, ito ay naging mas malamang. Pinatay ng mga tao mula sa Blizzard City si Deng Shentong. Ito, hindi alam ni Zhang Yi kung paano ito susuriin. Ang bagay mismo ay walang kinalaman sa kanya, at ayaw niyang masangkot sa labanan sa kapangyarihan sa Blizzard City. Napuno ng dilim ang mga mata ni Deng Yuanbo.
Ang aking pamangkin ay likas na matalino at matalino mula pa noong siya ay bata. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, sa buong paglilinang ng aming pamilya Deng, siya ay naging isa sa pinakamalakas na estranghero sa rehiyon ng Jiangnan. Ang kanyang kinabukasan ay may walang limitasyong pag-asa at maaari siyang maging pinakamatalino sa panahong ito. Pero hindi maiiwasan na may maiinggit sa kanya. Lumingon si Deng Yuanbo at tumingin kay Zhang Yi. May humiram ng kutsilyo ni Eclipse at pinatay siya. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhang Yi, kung alam mo kung sino ang gumawa nito, bakit hindi ka pumunta kay Zhu Shuai? Sa kapangyarihan ng pamilya Deng, kahit na ang kabilang partido ay eksperto sa antas ng kapitan ng investigasyon, maaari nilang burahin ito, tama. Sinabi ni Deng Yuanbo, hindi ko pa alam kung sino ang gumawa nito. Gayunpaman, maaari kong matukoy ang saklaw. Kung sino ang pinakamakinabang sa pagkamatay ng supernatural na kapangyarihan ay ang pinakamalaking pinaghihinalaan. Walang binanggit si Deng Yuanbo sa pangalan. Ngunit si Zhang Yi ay labis na nabigla sa kanyang mga sinabi. Ang hindi pagpunta kay Zhu Xing ay nangangahulugan na maaaring hindi niya mapagkakatiwalaan si Zhu Xing. Pagkatapos ng lahat, maaaring inalis ni Zhu Xing ang natitirang Deng Shentong upang pagsamahin ang kanyang kapangyarihan. Hindi banggitin ang iba pang puwersa sa Blizzard City. Maaaring si Tu Yunlai, ang Samsara Team, o iba pang paksayon ng Blizzard City ang utak ng operasyong ito. Naramdaman ni Zhang Yi ang pagiging komplikado, kaya sinabi niya kay Deng Yuanbo. Ayokong makisali. Kahit na ang mga kondisyon na iniaalok mo ay nakakaakit, kung tayo ay masangkot sa unos ng labanan sa kapangyarihan, ako at ang mga tao sa paligid ko ay malamang na mamatay ng walang libingan. Kung talagang si Zhu Xing ang utak sa likod nito, ano ang magagamit niya para labanan siya? Chapter 708, Enhanced Experiment. Umiling si Deng Yuanbo. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang tumulong sa akin sa pakikitungo sa sinuman. Basta't natapos mo ng maayos ang misyon na ito, sapat na iyon. Tinitigan niya si Zhang Yi at sinabi ang bawat salita, ang gusto mong magawa ay mas perpekto kaysa sa Samsara Team, tama na. Matapos itong marinig ni Zhang Yi, bigla niyang napagtanto na ang layunin ni Deng Yuanbo ay hadlangan ang daanan ng promosyon ni Gao Changkong. Nagdududa ka ba kay Gao Changkong? Hindi lang si Gao Changkong. Sabi ni Deng Yuanbo sa malalim na boses. Ang gawain ito ay dapat mong tapusin, at ikaw ay magiging isang banner na aming pinagtutuunan. May pumatay sa pamangkin ko dahil gusto nilang gamitin ito bilang pagkakataon para i-reshuffle ang Blizzard City. Hinding-hindi papayag ang aking matanda sa bagay na ito. Kung ikaw, isang tagalabas, ang humawak sa bagay na ito, ang pattern ng Blizzard City ay hindi makakaranas ng malalaking pagbabago. Hindi lubusang naniwala si Zhang Yi sa sinabi ng matanda. Ang kabilang partido ay 1,000 taong gulang na fox, at ang kanyang mga intriga at intriga ay hindi mabilang na mas mahusay kaysa sa kanyang sarili. Kung naniniwala ka sa mga salita ng kabilang partido, maaari kang ipagkanulo niya. Pero, ang ibig mong sabihin ay tinulungan mo ako at ang aking mga kasamahan na pahusayin ang ating lakas, para lang hayaan akong manalo sa Eclipse at gumawa ng magagandang tagumpay. Para maiwasan ang kreditong ito na mahulog sa kamay ng iba. Oo, hindi masama. Tumango si Deng Yuanbo. Ngayon, kung sino ang manalo sa Eclipse ay makakakuha ng pinakamataas na prestihiyo sa Blizzard City. Dahil galing sila sa Nian, napaka-espesyal nila. Dapat maintindihan mo. Ang paliwanag na ito ay halos hindi katanggap-tanggap kay Zhang Yi. Nakaranas ng malalaking pagbabago ang pamilya Deng, at ang pinakakinatatakutan nila ay ang reshuffle ng power structure ng Blizzard City. Sa pamamagitan lamang ng pagpigil sa iba sa pagtanggap ng malaking kredito na ito. Dahan-dahang magiging matatag ang pamilya Deng. Ano man ang mga ito, labis na interesado si Zhang Yi sa binanggit ni Deng Yuanbo tungkol sa pagtulong sa mga miyembro ng kanyang koponan na mapabuti ang kanilang lakas. How are you going to help us improve our strength? Just use that X compound. Pero medyo tumawa si Deng Yuanbo na parang magnanakaw. Ang kanyang ngiti ay hindi mukhang isang mabuting tao, ngunit tulad ni Uncle Lee na nagnakaw ng mga bagay. Walang masyadong may dudulot sa'yo ang bagay na yan. Para lang sa mga tao sa paligid mo. Zhang Yi, hindi ba maganda para sa akin ang bagay na ito? Sinabi ni Deng Yuanbo, pagkatapos ng maraming laban, talagang na-absorb mo na ang pinagmulan ng maraming dayuhan. Nagulat ako nang sabihin ko ito. Mahirap maglinang ng mga dayuhan sa iyong antas sa lupa ng panlabas na lungsod.
Gayunpaman, ginawa mo ito, kailangang sabihin na isang himala. Sumagi sa isip ni Zhang Yi ang figure ni Yuan Konggai. Nakuha ng orihinal na Yuan Konggai ang pinagmulan ng higit sa 30 estranghero at na-unlock ang sarili niyang kapangyarihan sa antas ng Epsilon. Sa huli, nakuha ni Zhang Yi ang bahagi ng kanyang hindi kumpletong pinagmulan. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang kamangha-manghang kapalaran. Kung hindi, imposibleng makamit niya ang ganoong lakas ngayon. Nagkataon lang. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Sinabi ni Deng Yuanbo, bagaman hindi ko alam kung anong mga pakikipagsapalaran ang naranasan mo, sa ngayon, halatang umabot ka sa bottleneck period. Sa yugtong ito, mahirap dagdagan ang iyong lakas sa pamamagitan ng paglamon sa pinagmulan ng mga dayuhan. Siyempre, hindi rin kaya ng X-compound. Habang nagsasalita siya, inabot niya at kinuha ang isang Celadon teacup sa coffee table sa tabi niya. Itong tasa ng tsaa. Napakalaki lang nito at napakaraming tubig lang ang kayang ilagay. Kahit anong buhos mo ng tubig, aapaw lang yan. Mabilis na naunawaan ni Zhang Yi ang kahulugan ng mga salita ni Deng Yuanbo. Ibig mong sabihin, ang daming lift. Masayang tumango si Deng Yuanbo. Oo, tama na. Nag-flash sa isip ni Zhang Yi ang figure ni Deng Shentong. Umiling siya at sinabing may mapaglarong ngiti, hindi mo pa nakakabisado ang pamamaraang ito, hindi ba? Kung magagawa mo ito, hindi lang delta level na lakas ang mayroon si Deng Shentong. Nang mabanggit si Deng Shentong, muling bumantong hininga si Deng Yuanbo. Naabot na talaga ng supernatural ang bottleneck, ang delta, ang bottleneck niya. Sinisikap naming masira ang biological boundary na ito para makagawa siya ng mas malakas na mutations. Gayunpaman, ang genetic domain ay ang domain ng mga Diyos, at ito ay hindi napakadaling hawakan ng mga mortal. Pagkasabi nito, itinuro niya si Zhang Yi gamit ang daliring hawak ang tasa ng tsaa. Ganon din sa iyo. Kahit na ang iyong lakas ay mas masahol pa kaysa sa kapitan ng investigasyon ngayon, napakahirap na mapabuti sa maikling panahon. Sa makatuwid, ang pagpapabuti ng iyong mga kasosyo ay ang pinaka-epektibong paraan. Kinuha niya ang teapot at nagsalin ng isang tasa ng tsaa. Habang umiinom, tumingin siya sa mga transparent na bintanang mula sahig hanggang kisame ang taas kay Liang Yu, na may hawak na mahabang kutsilyo sa lounge sa tabi ng pinto, nakapikit at nag-concentrate. Upang puwersahang dagdagan ang lakas, dapat ay mayroon kang lalagyan na may sapat na matigas at sapat na laki. Kung hindi, hindi nito kakayanin ang pagbubuhos ng malaking enerhiya sa maikling panahon. Hindi lahat ay kayang gawin ang eksperimentong ito. Dapat kang pumili ng taong may mahusay na kwalipikasyon at matatag na pag-iisip para gawin ito. Yung martial artist na katabi mo, isa siyang purong jade. Kung mapapaunlad ang mga kakayahan niya, naniniwala akong hindi siya magiging mababasa. Iyo, magiging mabuting katulong siya para sa iyo. Sa kakayahan ni Deng Yuanbo, napakasimpleng bagay na imbestigahan ang pagkakakilanlan at background ni Liang Yu. Nakakataba ang background ni Liang Yu. 3 henerasyon ng mga martial arts practitioners, ang kanyang lolo at ama ay parehong masters ng martial arts. Si Liang Yu ay bihasa sa higit sa 300 martial arts, kabilang ang praktikal na foreign martial arts. Siya ay naging isang Wuying-level martial arts athlete sa edad na 17 at minsan ay nagsilbi bilang bodyguard para sa mga matataas na antas na dignitaryo. Para sa isang taong makakagawa nito, isang insulto na ilarawan siya bilang isa sa 1,000,000. Hindi mababasa, ito ay isa sa 1,000,000. Kalmadong sinulyapan ni Deng Yuanbo si Zhang Yi sa tabi niya, ngunit may isang bagay na hindi niya nasabi sa kanyang puso. Sa kanyang opinyon, si Liang Yu, na may mas mataas na pangkalahatang kalidad, ay may mas maraming puwang para sa paglago kaysa kay Zhang Yi. Kung tutuusin, alam na alam ni Deng Yuanbo kung anong uri ng napaka-impyernong mahigpit na pagpili ang kakailanganin upang mamukod tangi sa karamihan na maaaring maging bodyguard ng lugar na iyon. At paano si Zhang Yi? Isa lamang siyang maliit na warehouse manager sa Tianhai City. Kahit na siya ay may talino, ito ay hindi kasing husay ni Liang Yu na mahigpit na sinanay mula pagkabata. How about it, Zhang Yi? Gusto mo bang tanggapin ang tulong ko? This is only good for you, no harm. Upang harapin ang mga darating na laban, kailangan mo rin ng mga taong mapagkakatiwalaan mo. Tinitigan ni Zhang Yi ang sapatos ni Deng Yuanbo, bahagyang nakasimangot, at nahulog sa labanan sa pagitan ng langit at ng tao. Mapagkakatiwalaan ba niya si Deng Yuanbo? Mahirap sabihin. Ngunit malinaw naman, ito ay isang napakagandang pagkakataon.
Kung walang nangyari kay Deng Shentong, hindi siya matutulungan ng Deng Group. Sayang naman kung na-miss mo. Hindi hinihimok ni Deng Yuanbo si Zhang Yi, at sinabi pa nga ng buong pagmamalasakit, kailangan talagang pag-isipang mabuti ang bagay na ito. Kung tutusin, wala kang masyadong pagkakaibigan sa pamilya Deng, kaya normal na pagdudahan kami. It's just that this is really a rare opportunity for you. Sana samantalahin mo ang future. Huminga ng malalim si Zhang Yi at sinabing, kailangan kong pag-isipan ito. Hindi ito magtatagal, mangyaring bigyan ako ng oras. Ngumiti si Deng Shentong at sinabing, syempre okay lang ito. Hindi makapagdesisyon si Zhang Yi, kaya nagpa siya siyang pumunta kay Yang Zhengzhen para talakayin ito. Chapter 709. Liang Yu is willing to go. Mabilis na pumunta si Zhang Yi sa lounge sa tabi ng pinto at natagpuan sina Yang Zhengzhen at Liang Yu. Hiniling niya sa kanilang dalawa na lumapit at tahimik na pag-usapan ang bagay na iyon. Ang pagkakataon ay hindi dapat palampasin, hindi niya nais na maantala ito na masyadong mahaba, at ang eclipse ng buwan ay babalik sa isang araw, kaya ang oras ay mahalaga. Upang makagawa ng isang desisyon, kailangan mong maging mabilis. Matapos marinig ang pahayag ni Zhang Yi, biglang naantig si Liang Yu. Dapat ay pinagkadalubhasaan ng pamilya Deng ang medyo komprehensibong genetic technology tungkol sa mga dayuhan. Sinasabing ang mga genetic potion sa Blizzard City ay binuo sa kanilang tulong. Si Liang Yu ay sabik na umaasa na pagbutihin ang kanyang lakas. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zhang Yi, handa akong subukan ito. Kung tutuusin, ako ang may pananagutan sa mga panganib. Maaari mong hayaan muna akong subukan ito. Kung ito ay mabisa at walang epekto, hayaan ang iba na dumating din. Sinulyapan siya ni Zhang Yi, lagi ka na bang matapang? Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko tungkol sa kanya. Si Liang Yu ay laging may hindi. May ipaliwanag na kahulugan ng hustisya at dedikasyon sa kanyang puso. Ngunit sa opinyon ni Zhang Yi, hindi niya sineseryoso ang sarili niyang buhay. Walang magawang sinabi ni Liang Yu, ano ang magagawa namin? Magsisimula na naman kami ng digmaan sa eclipse. Kung hindi namin pagbutihin ang aming lakas sa pakikipaglaban, pipigilan ka lang namin. Naisip niya sa huling pagkakataon, nagpapakatanga lang siya. Kung wala siya sa tabi ni Zhang Yi, tanungin mo ang sarili mo, natalo kaya niya ang Eclipse Stranger. Malaki ang posibilidad na hindi ito matatalo. Nilamon ng Eclipsed Alien ang pinagmula ng maraming alien. At ano ang tungkol sa kanya? Noong nakaraan, namumulot ako ng mga natira sa mga pagkain ni Zhang Yi. Bagamat nilunok na niya ang pinagmula ng dalawang Eclipse Moon noon, hindi pa rin siya masisiyahan ng pagbuti ng lakas. Gusto niyang maging mas malakas, para magkaroon siya ng lakas para protektahan ang lahat ng nasa paligid niya. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan na dulot ng pagkawala ng atensyon ng mga tao, hindi na siya handang sumubok muli. Sa oras na ito, nagsalita din si Yang Zhengzhen pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Sa palagay ko ay maaaring hindi natin matanggap ang mga kondisyon na kanilang iminungkahi. Sabi ni Zhang Yi, oh. Zhengzhen, ano sa tingin mo? Tumingin si Yang Zhengzhen kay Zhang Yi, pagkatapos ay kay Liang Yu, at bumulong. Walang dahilan ang pamilya Deng para saktan tayo. Sa ngayon, kailangan ng Blizzard City ang iyong mga kakayahan, kapatid, at dahil tinanggap mo ang misyon na ito, kailangan ka pa nilang protektahan. Kaya hindi ka nila sasaktan sa oras na ito, ngunit gagawin ang kanilang makakaya upang tulungan kang talunin ang Eclipse para iligtas ang mukha ng buong rehiyon ng Jiangnan. May iba pang bagay na hindi sinabi ni Yang Zhengzhen. Kahit na alam ng kabilang partido kung paano gumamit ng mga trick, basta ang pupunta ay si Liang Yu at hindi si Zhang Yi, ang panganib ay katanggap-tanggap. Sa kanyang mga mata, ang mga bagay na walang kinalaman kay Zhang Yi ay mga bagay na walang kabuluhan. Nang makita ni Liang Yu na iminungkahi din ni Yang Zhengzhen na tumanggap ng tulong mula sa pamilya Deng, sinabi niya, Zhang Yi, bitawan mo ako. Matalim na tiningnan ni Zhang Yi si Liang Yu. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpa siyang makipagtulungan sa pamilya Deng. Dahil pagkatapos magtagumpay si Liang Yu, ang iba ay maaaring maging mas malakas sa ganitong paraan. Kaya't masiglang tumango si Zhang Yi, bumalik sa pag-aaral ni Deng Yuanbo, at ipinahayag ang kanyang saloobin. Handa kaming tumanggap ng tulong mula sa pamilya Deng. Gayunpaman, may isang pangungusap na maaaring mukhang hindi magalang, kaya kailangan ko pa ring sabihin ito muna. May bakas ng babala sa mga mata ni Zhang Yi. You took the initiative to help us, and we each get what we need. So,
Wala kaming utang sa iyo. Talagang nagpapasalamat ako sa puso ko. Pero kapag nalaman ko ito, sasamantalahin mo ang pagkakataon na gumawa ng palihim sa mga kasama ko. Kung gayon, mas malamig ang boses ni Zhang Yi, hindi ako magpapanggap na walang nangyari. Matingkad na ngumiti si Deng Yuanbo, kinuha ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, at humigop ng maluwag. Siyempre pwede. Tinalakay ni na Zhang Yi at Deng Yuanbo ang tiyak na nilalaman ng tulong. Nangangailangan ito kay Liang Yu na pumunta at tanggapin ang kanilang eksperimento. Mula sa isang simpleng theoretical na pananaw, ito ay talagang isang uri ng artificial na Simfegi. Gumamit ng genetic na paraan upang mabilis na mabuo ang potensyal ng mga dayuhan. Kunin si Zhang Yi bilang halimbawa, mayroon siyang napakalakas na kapangyarihan, ngunit wala siya kung nasaan siya ngayon kung hindi niya nilamon ang lakas ng mga estranghero ng maraming beses. Kung hindi, kahit na mayroon siyang potensyal na antas ng delta, hindi magiging mataas ang antas ng kanyang kakayahan sa unang paggising niya. Ang antas ng dayuhan ay hindi kumakatawan sa lakas ng tao, ngunit ang antas ng talento. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Ang antas ng bawat kakayahan ay nangangahulugan ng mas mataas na limitasyon at mas malakas na talento. Parang N, R, Senior, SSR, U sa card game. Ang panahon ng komprehensibong mutation ay dumating na, at ang pag-uuri ng mga dayuhan ay medyo pangkalahatan. Maaari lamang itong hatiin batay sa mga halatang pagkakaiba sa pagitan ng bawat antas. Sa katunayan, sa loob ng parehong antas, mayroong isang malaking agwat sa antas ng talento na nakasalalay sa uri ng kakayahan. Kung mas mataas ang antas ng kapangyarihan, mas mabilis na mapapabuti ang lakas, at mas mataas ang pinakamataas na limitasyon. Gayunpaman, mayroon ding posibilidad ng mga makapangyarihang dayuhan na may hindi pa nagagamit na potensyal na mamatay sa kamay ng mga mababang antas na dayuhan, o kahit na mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, ito ang dahilan kung bakit ang kapitan ng investigasyon ng Blizzard City, na nasa antas din ng Delta, ay madaling mapatay ang Panginoon sa labas ng lungsod sa ilang segundo. Gumagamit ang Blizzard City ng agham at teknolohiya para i-maximize ang potensyal ng mga dayuhan. Gayunpaman, karamihan sa mga dayuhan sa labas ng lungsod ay halos barbaric at ang kanilang mga kakayahan ay hindi pa sibilisado. Para kay Liang Yu, ang kanyang talento ay parang ultra-rare card ng SSR. Ang sarili niyang katangian ay masasabing limitasyon ng tao. Hanggat binibigyan siya ng kutsilyo, posibleng pumatay ng estranghero sa malapitan kahit na hindi gumagamit ng anumang kakayahan. Pagkatapos maging isang estranghero, walang makakapaghula kung gaano kataas ang kanyang pinakamataas na limitasyon. Si Liang Yu ay napakabukas isip, at siya ay pumunta kay Deng Yuanbo ng napakabukas palad. Mr. Deng, pakiusap. Nagliwanag ang mga mata ni Deng Yuanbo nang tumingin siya kay Liang Yu. Nakita niya ang liwanag ng Jade, na para bang natuklasan niya ang Jade ni Bayan He. Sinabi ni Zhang Yi, kailangan kong makipag-ugnayan sa kanya araw-araw, at dapat itong matiyak. Tumango si Deng Yuanbo, napakaingat mo, ngunit sa pagkakataong ito ay taos-puso akong tinutulungan. Kung nag-aalala ka, maaari pa akong payagan kang tumira sa Deng Yuan at tumira sa kanya. Nag-isip sandali si Zhang Yi at sa wakas ay tinanggihan ang panukala. Ang kasalukuyang sitwasyon sa Blizzard City ay hindi malinaw, at ayaw niyang gumawa ng isang bagay na halatang magdudulot ng hindi pagkakaunawaan ng mga tao na siya ay miyembro ng pamilya Deng. Deng Yuanbo took a step forward. Actually, you can also try our package. Baka malaki pa yung upper limit mo. Ngumiti si Zhang Yi at umiling. Hindi na kailangan. Nakangiting sinabi ni Deng Yuanbo, kung may isip mo ito, puntahan mo ako anumang oras. Naniniwala akong babalik ka. Nagsalita si Zhang Yi ng ilang magalang na salita at iniwasan ang paksa. Chapter 710. No Upper Limit. Si Liang Yu ay nanatili sa pamilya Deng, at ayon sa sinabi ni Deng Yuanbo, ang mga genetic na eksperimento ay isasagawa sa kanya mamaya. Ang proseso ay katulad lang ng mga miyembro ng Celestial Team. Napag-isipan na rin ito ni Zhang Yi, at imposibleng makipagsapalaran siya pansamantala. Gayunpaman, pagkatapos magtagumpay si Liang Yu, maaari niyang hayaan munang dumaan ang mga tao sa paligid niya, tulad ni na Uncle Yu at Fatty Shu. Kung tungkol sa mga mapagkukunang kinakailangan para sa eksperimento, hindi iyon isyu na kailangan niyang alalahanin. Napakalaking pabor ang ginawa niya sa pamilya Deng, kaya natural lang na bigyan siya ng mga benepisyo ng pamilya Deng.
Pero siya mismo, naisip ni Zhang Yi ang bottleneck ng pagpapabuti ng kanyang kakayahan, at hindi niya maiwasang maging medyo malito. Delta lang ba ang upper limit ng ability ko? Kung hindi iyon ang kaso, bakit ang epekto ng Kopheigi ay humihina at humihina? Kinuha ni Zhang Yi si Yang Zhengzhen na nakayakap kay Wawa at iniwan ang pamilya Deng. Si Liang Yu ay inanyayahan ng kasambahay na si Lian Cheng sa laboratorio sa loob ng Deng Yuan. Sa pag-aaral, nakatayo pa rin si Deng Yuanbo sa harap ng malaking bintana mula sahig hanggang kisame, tinitingnan ang umaatres na figure ni Zhang Yi. Ang batang ito ay napakamaingat at kahanga-hanga. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Deng Yuanbo. Kung maaari kang maging kalahati, hindi, isang katlo na kasing ingat niya, paano ka haantong sa ganoon? Puno ng panghihinayang ang boses niya. Sa oras na ito, isang malalim na boses ang nagmula sa kanyang likuran, kung saan dapat naroon ang pader. Ang hirap talagang makita ng lalaking ito. Nang marinig ang boses na ito, lumingon si Deng Yuanbo, "Oh. Ito ba ang dahilan kung bakit optimistic ka sa kanya? Pero sa tingin mo ba talaga kaya niyang talunin si Gao Changkong?" Hindi maiwasan ni Deng Yuanbo na magkaroon ng pagdududa sa kanyang puso. Bagamat napakahusay na gumanap ni Zhang Yi noong huling pag-atake sa Eclipse Moon. Ngunit pagkatapos ng lahat, nakipag-usap lamang siya sa isang maliit na karakter sa Eclipse at nawala ang dalawang natitirang mga punto sa kalusugan. Gayunpaman, iginiit ng lalaki sa likod ng dingding na dapat gawin ni Zhang Yi ang bagay na iyon. Kung hindi, bilang Deng Yuanbo, paano siya magiging maasikaso kay Zhang Yi? Sino sa Blizzard City ang ayaw makakuha ng technical support mula sa kanilang Deng family? Ang boses ay dumating sa isang malalim na boses, huwag mong maliitin siya. Ang kanyang pinakamataas na limitasyon ay tiyak na hindi bababa sa antas ng kapitan ng 6th Brigade. Baka mas mataas pa, sumili ang pagtataka sa mga mata ni Deng Yuanbo. Ang 6 na kapitan ng pagsisiyasat ng Blizzard City ay nagtataglay lahat ng kapangyarihan ng mga alien sa antas ng Delta na binuo sa sukdulan. Ang pinakamataas na limitasyon ni Zhang Yi ay mas mataas pa rin kaysa sa kanila, hindi ba? Epsilon. Ang tinig sa likod ng pader ay natahimik saglit at mahinahong nagsabi. Mababaw lang ang pagkakaintindi natin sa mutation. Kahit kalahating siglo ng pinag-aaralan ng pamilya Deng ang genetic field, isang malabo na anino lang ang nakikita natin. Iyan ang kaharian ng mga Diyos. Paano ito mahawakan ng mga mortal? Nang makita ko si Zhang Yi na nakikipaglaban sa Jiangning City, napagtanto ko na minamaliit siya ng lahat. Siya ay tulad ng isang napakalaking walang laman na kuweba na walang ilalim. Maaari lamang nating maipanalo ang gayong tao, ngunit hindi natin maaaring hayaang maging kaaway siya ng pamilya Deng. Naging matindi ang mga mata ni Deng Yuanbo. Ano ang pinakamahal sa ika-21 siglo? Talento. Lalo na pagkatapos ng katapusan ng mundo, kung maaari kang mamuhunan sa isang top-notch na estranghero, ang tubo ay tiyak na 100 beses, o kahit 1,000 beses. Nagpasya din siya na mamuhunan kay Zhang Yi at gawin itong isang tao sa kanyang panig. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Yi ay hindi pa nahulog sa anumang puwersa sa Blizzard City, at ang kanyang background ay kasing simple ng isang blankong piraso ng papel. Ito ay walang alinlangan na ang pinakamahusay na oras upang manalo sa kanya. Pero, dahil may mga ganyang iniisip siya, paano naman ang ibang puwersa? Hindi mapigilan ni Deng Yuanbo na sumimangot. Sa mga tuntunin ng background, ang tanging tao sa buong rehiyon ng Jiangnan na maihahambing sa kanya ay si Zhu Xing bilang ang pinakamataas na Commander. Basta bawal sumama si Zhang Yi sa kanila, ayaw niyang kontrolin siya ng iba dahil sa maluwag niyang pagkatao. Kung mas malakas ko siya, mas hindi siya magiging dependent kay Zhu Xing. Sa panig ni Zhang Yi, iniwan nila ni Yang Zhengzhen si Deng Yuan. Inihatid siya ng sasakyan ng pamilya Deng sa Area A, kung saan mayroong isang single-family villa na espesyal na inihanda para sa kanya. Maingat na sinuri ni Zhang Yi ang villa pagkatapos niyang mag-check-in at walang nakitang kagamitan sa pagsubaybay. Balik dito, makakapagpahinga ako ng kaunti. Umupo si Zhang Yi sa sofa, at malapit sa kanya si Yang Zhengzhen. Nakasandal silang dalawa sa likod ng sofa sa isang maaliwalas na half-lying posture. Kinusot-kusot ni Wawa ang kanyang mga mata at tumingkayad sa tiyan ni Zhang Yi ng napakaginhawa at mahusay. Sa pag-iisip kay Liang Yu na sumasailalim sa mga genetic na eksperimento sa pamilya Deng, nakaramdam pa rin si Zhang Yi ng kaunting pagkabalisa. Palagi kong nararamdaman na ang pamilya Deng ay masyadong mabait sa akin.
At ang paliwanag ni Deng Yuanbo ay hindi ako lubos na nakumbinsi. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yang Xingchen. Ay nalalayan niya ang backrest gamit ang isang braso at tumingin kay Zhang Yi na puno ng paghanga at paghanga. Kuya, may isa ka pang hindi naiisip. Zhang Yi? Ha? Anong problema? Inabot ni Yang Xingchen at itinuro ang ilong ni Zhang Yi, at ang kanyang mapuputi at malambot na dulo ng daliri ay dahan-daang dumampi, pakiramdam na malamig at malambot. Masyado kang maingat, kaya palagi mong iniisip ang mga bagay sa isang pessimistic na direksyon. Ngunit nakalimutan mo na ngayon na ikaw ang nangungunang estranghero sa rehiyon ng Jiangnan. Ang gayong tao ay igagalang saan man siya naroroon, at susubukan ng husto na manalo ng lahat ng pangunahing puwersa. At ngayon na ang pamilya Deng ay nawala ng pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang paggawa nito ay katumbas ng pagpapakita ng mabuting kalooban sa iyo. Kahit walang eclipse mission, willing pa rin silang magkaroon ng magandang relasyon sa iyo. Hindi mo ba naiintindihan ang ganoong simpleng katotohanan? Biglang naliwanagan ang isip ni Zhang Yi. Hindi niya napigilan ang isang mahabang buntong hininga, nakaligtas ako hanggang ngayon sa mapanganib na pakikibaka sa pagitan ng mga tao, at halos nakalimutan ko na ang mga tuntunin ng sibilisadong lipunan. Ang Blizzard City ay nagpapanatili pa rin ng isang sibilisadong estado, kaya mayroon pa ring mga tao na makamundo, sa halip na makipag-usap lamang sa kanilang mga kamao. Pinahihit niya ang kamay at inilabas sa magkaibang espasyo ang X-compound na bigay sa kanya ni Deng Yuanbo. Matapos buksan ang pilak na kahon, isang tubo ng maputlang gininto ang iniksyon ng lumitaw sa loob. Ang bagay na ito ay ang gamot na sinabi ni Deng Yuanbo na makapagbibigay daan sa mga estranghero na mabilis na magising ang kanilang potensyal. May isip ni Zhang Yi kung gaano ito kahalaga. Siya ay nagkaroon ng isang gumiit na gamitin ito, isang pagnanais sa isang genetic na antas. Ngunit dahil sa pag-iingat, hindi siya nang ahas na gawin iyon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pinili niyang tawagan si Bailey Changqing para magtanong. Hindi nagtagal, sinagot ni Deng Yuanbo ang telepono. Nagpalitan ng ilang mga pagbati si Zhang Yi at pagkatapos ay dumiretso sa paksa. Maganda ba ang mga resulta ng pananaliksik ng Deng Group sa mga genetic na gamot? Mayroon ba silang madilim na kasaysayan sa medisina? Sumagot si Bailey Changqing, hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, sa kasalukuyan ang Blizzard City ay kailangang umasa sa pamilya Deng para sa karamihan ng larangan ng genetic medicine. Ngunit ngayon sa maraming mga eksperimento, ang gamot ay naging mature na. Sabi niya sabay. Tingin sa braso niya. Ako ang ikatlong batch ng mga nag-eksperimento sa droga. Lahat ay kasalukuyang nasa normal na kondisyon at walang masamang reaksyon. Nagtanong si Zhang Yi, ano ang pangalan ng gamot na ginagamit mo? Saglit na nag-isip si Bailey Changqing, at nalaman na si Zhang Yi ay halos isa na sa kanya. Kahit na ayaw niyang tanggapin ang jurisdiction ng Jiangnan Region, ang pagsali sa Tengo upang isagawa ang misyon laban sa Eclipse ay nagpatunay na siya ay mapagkakatiwalaan. Ang gamot na iyon ay tinatawag na compound no. 6.